Wow, ang bida sa maikling palabas na ito ay talagang masaya. Matapos magkaroon ng pangitain, ang matigas na babae mula sa mayamang pamilya ay nagbigay ng atensyon sa kanya. Kahit anong maliit na pagkakataon, makakakuha siya ng milyon-milyon. Sana'y mayroon akong ganong pangitain. Piu 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 piu. Uy, Chufeng. Huwag ka nang mangarap sa gitna ng araw. Sa halip na mangarap, mas mabuting magtrabaho ng mas marami. Tama. Araw-araw, hawak-hawak ang cellphone, hindi makasawang manood ng mga short drama. Sa mga drama, may mga ginto at may mga magaganda. Anong alam nyo, Kirsay? Ay, hey. Ha? Hey, mag-ingat ka. Ah. Yo. Loyaw, hindi ba't ito ang ex-boyfriend mo? Chufeng. Naiintindihan ko na. Siguradong sinadya niyang bumangga. Gusto lang niyang manghutot sa iyo ng pera. Hayop na yan. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa kotse ko. Yung batang to, ganito na ang nangyari sa kanya. Dalhin na siya sa ospital. Nga, kung may mangyaring masama, tapos na. Bakit parang bulag kayong lahat? Siyempre, siya na mismo ang bumangga. Patay na rin, walang silbi. Ah, isang mabahong nagde-deliver. Kahit ibenta ka, hindi ko kayang bayaran ang gasto sa pag-aayos ng sasakyan. Anong klaseng tao ito? Sinasagasaan ang tao ng ganito. Swerte ko talaga ngayon. Minyaw, alis na tayo. Ay, tumama na sa tao, umalis na. Ah. Kayo. Maghintay kayo sa akin. Nakita ang host at ang sistema ng panonood ng mga palabas, na may pagkakatugma na 79.9%. Matagumpay na nakabond ang sistema. Sino ito? Sino ang nagsasalita? Anong sistema ng pambihirang simula? Sa bawat panonood ng host ng isang maikling palabas, maaaring kunin ang superpower ng pangunahing tauhan, dahil masyadong mababa ang antas ng host. Ang pagkuha ng superpower ay limitado sa mga urban na maikling dula. Kumuha ng maikling pangungusap na superpower. Totoo ba ito? Na-detect na ang host ay kakakapanood lang ng maikling dula. Ang Super Ray Vision ay maaaring kumuha ng Ray Vision na kakayahan. Kukunin ba? Ray Vision. Kumuha. Agad na kumuha. Matagumpay ang pagkuha ng superpower. Binabati ang host sa pagkakaroon ng kakayahang Ray Vision. Matagumpay ang pagkuha. Ako. Ngayon ay mayroon na akong kakayahang Ray Vision. Mo. Ayos ka lang ba? Momo, ayos lang ako. Itong kuya na naghatid ng pagkain ang tumulong sa akin. Wow, ang ganda ng kanyang aura at katawan. Ang kanyang hitsura, sobrang taas ng level. Iyon. Nakadugo ang ilong ninyo. Baka gusto ninyo na dalhin sa ospital. Ay. Ayos lang, wala namang masama. Ay. Salamat sa pagligtas sa kapatid kong babae. Ito ay kaunting pasalubong ko. Kailangan mong tanggapin ito. Ay, ayos lang, hindi na, ay. Hindi ko matanggap ang perang ito. Hindi pwede. Ikaw ang nagligtas sa kapatid kong babae, kaya ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Hindi ko naman pwedeng hindi ipakita ang aking pasasalamat. Kung sa tingin mo ay kulang, sabihin mo lang ang halaga. Ibibigay ko sa iyo yon. Kuya, huwag ka nang magpakabait sa ate ko. Ay. Ang maliit na barya na ito ay nagkakahalaga ng 3 o 4 na libong. Pagsusuri ng mga mata. Ako, talagang nagkaroon ako ng pagsusuri ng mga mata. Ganito na lang. Hindi ko na lang kukunin ang perang ito. Gusto ko itong barya sa iyong susi. Uy. Hey, ito ay para sa ina. Hindi ito makikilala ng karaniwang tao. Paano makikilala ito ng delivery guy?
Sadyang swerte lang ba ito? 只是巧合。 Kung ayaw mo namang 被 tumanggi, 嫌弃， ibibigay ko na sa'yo. Ah, salamat. Hindi na ako magdadalawang isip. Pwede nang kunin ang order na i-119. Sisimulan ko nang maghatid. 先去送餐了。 Sige, ingat ka. Kuya, 姐姐， hindi ka ba nahumaling sa kuya na 了 ito? 吧？ Huwag kang basta-basta nagsasalita ng walang hiya. Madaling makilala ang ina sa isang sulyap. Hindi basta-basta ang delivery guy na ito. 不简单呢。 Sano? 环街是 18 ng Antique Street, papunta siya roon para mag-deliver. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ang tansong barya ay tunay na nagkakahalaga ng 3 o 4,000 piso. Ay naku, anong ginagawa mo dyan? 干什么呀？ Huwag kang magpapabagal, huwag mong sayangin ang oras ko sa negosyo. Umalis ka na. Hindi. Anong mata mo ang nakakita na pinabayaan ko ang negosyo mo? 生意了。 At saka, anong masama sa nagde-deliver ng pagkain? Hindi ba pwedeng maglibot ang nagde-deliver ng pagkain sa antique shop? Yun eh, sabi ko sa'yo, ang yabang mo para sa isang nagde-deliver ng pagkain. Umalis ka na. Sa itsura mo, huwag ka nang magpahiya dito, umalis ka na. 滚！ Lao Liu, huwag masyadong mainit ang ulo sa umaga. 我去， Lahat ng nandito ay bisita. Bakit ka naman magpapalayas? At saka, paano kung may maganda siyang dalang bagay? 好东西要出手呢。 Isang amoy pasok na nagde-deliver lang ng pagkain, anong maganda niyang dala? Buksan mo ng mata mo, 眼睛 tumingin ng maigi. Hahaha. Isa lang itong sirang tansong barya. Akala ko may mahal na bagay ka pala. Batang lalaki. Maaari ba akong makakita ng barya na ito? Hey. Ay. Ay. Ito ay ang orihinal na barya ng Jeaking Tongbao. 有钱啊！ Akala ko nagkakamali ako. Hindi ko akalain na totoo nga. Lene. Lao Shen. Sigurado ka bang kaya ng batang ito na makakuha ng ganitong malaking pagkakataon? Ito ang pangunahing pera ng Jeaking Tongbao. Dahil ang pangunahing pera ng Jeaking Tongbao ay hindi gaano naiiba sa karaniwang Jeaking Tongbao. Halos nagkamali ako. Pare, bayad na ito, tinanggap ko na. 我收了， Oy, Lao Shen. 老师， Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo, nasa harap lang ng bahay namin ito. Itong batang ito ay nasa bahay namin ngayon. Anong gagawin mo? Kukunin ang negosyo. Hindi mo ba sinabi kanina na ako'y pangit na nagde-deliver? 送外卖呢。 Bakit ngayon mas mabilis pa ang magbago ng mukha kaysa sa pagbabasa ng libro? Hoy, batang lalaki, saan ang pera mo? 钱呢？ Interesado ako. Sabihin mo na lang kung magkano. Kung hindi, pumunta ka sa tindahan ko para uminom ng tsaa. Hey! Ikaw na may masamang paningin at mapagmataas. Hindi ako magtitiwala sa'yo. Ano man ang halaga ng pera na ibigay mo, hindi kita ibebenta. Ilan, bigyan mo ako ng presyo. 您给我估个价吧。 Kung tama ang presyo, ibebenta ko ito sa'yo. Bata, 子， mabilis kang makaintindi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ang halagang ito sa merkado ay nagkakahalaga ng 30,000, 40,000. Ibibigay ko sa iyo ang 33,000. CJ. Transaksyon. Paglipat ng pera. Personal na code para sa pagtanggap ng bayad. Pumasok na 33,000 yuan. Bata ka. Narito ang aking business card. Kung may magandang bagay, hanapin mo ako sa Baoyansai. 找我去。 Salamat. 谢谢。 Lenon, Kie. Kahit ang ina ng Jeaking Tongbao ay makikilala ito. May talento ang batang ito. 两下子， Lene. Anong kahalagahan ng isang amoy na nagde-deliver ng pagkain? Baka nagnakaw pa yan. 还是偷的呢。 Itong batang ito ay tiyak na yung tinukoy ni King Su sa telepono. Yung tagapagligtas na yon. Mukhang mabait naman. Haha. Mahigit 30,000, madali lang makuha. Kahit anong makuha ko ay halos kasing halaga na ng kalahating buwan kong sahod. Kailangan kong magmadali. Dapat mag-ipon ng mas marami at bilisan ang pagkita ng pera. Pagkatapos ng lalaki sa maikling kwento ay nagkaroon ng kakayahang makakita ng mga bagay. Napakadali na lang ng pagkuha ng mga bagay. Bakit parang puro peke at mababang kalidad ang nakikita ko? Tingnan ko nga. Ay, tingnan ko. Anong dinastya ito? Wow, itong sirangkalan ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Hoy, boss. 老板， Magandang gamitin itong insenso para sa lampara. 不错呀。 Magkano kaya ito mabebenta? Magpasindi ng insenso. 去去。 Parang inaalok mo itong parang tindahan ng mga pira-pirasong gamit. Ah, boss, hindi ko na alam kung anong gagawin mo, huwag mo na akong pakialaman. Sabihin mo lang kung magkano ito mabebenta. Hindi na kita tinutukso. Para hindi sabihin ng iba na inaapi ko ang mga di pamilyar dito.
Ito ay isang sinan na insenso mula sa panahon ng Republika ng China. Kung talagang gusto mo, 50,000 ang ibinaba ko sa'yo. 50,000, sabihin mo 50,000. 你要说5万， Sige, aalis na ako. 50,000 masyado pang mahal. Tingnan mo ang gawa at tingnan mo ang kalidad. Boss, gagamitin ko lang ito para sa pangalis ng lamok. Wala akong pakialam sa gawa at kalidad. Pinakamataas ko ay 500. 500块， Saan ka nakakita ng ganitong pagtawad? Ito ang Feng Ginahurno mula sa Republika ng China. Bibiliin mo ba kung ibebenta ko ito ng 500? Sige. 行， 500, sige. Para na rin makipagkaibigan, Old Zhu. Ikaw natuso. Naniwala pa sa delivery boy. Hindi ba't binili mo ito noong nakaraang buwan sa probinsya sa halagang 50? Binenta mo lang ulit ng 500. Sa madaling salita, nagbenta ka lang ng 500. Sige, ano ba yung 瞎 kalokohan? 说八道什么呀？ Hindi ka pa nagsimula, naiinggit ka na sa akin. Sa Antique Street na ito, walang pinapansin na estado o propesyon. Bibigyan mo ng pera, tatanggapin mo ang kalakal. Makatipid o makakita ng magandang benta. Depende sa kakayahan. Hindi nyo yata alam ang mga patakaran. Tama ang sinasabi ng boss. Bibigyan mo ng pera, tatanggapin mo ang 一 kalakal. 手交货， Haha. Iyan haha. Malapit na akong makakuha ng 10,000. Oy, bakit hindi kita nabangga kanina? Chufeng, ang tibay talaga ng buhay mo, ha? 还真是硬啊！ Kakalabas mo lang sa aksidente, ngayon ay parang buhay na buhay ka na naman. Bakit kayo na naman, mga asong magkasintahan? Umalis kayo, umalis kayo. Huwag niyo akong hadlangan sa pagyaman ko. Paano kaya yaman gamit ang mga sirang lutuan na yan? 几百块钱的破炉子， Paano mo naisip na maging bida sa maikling drama at manghuli ng pagkakataon? Isang taon na ang nakalipas mula nang mag-graduate, pero ganito pa rin ang kababaang loob mo. Talagang wala ng pag-asa. Na, wala naman akong kasing sipag 哪 mo. 有您上进啊？ Pagkatapos mag-graduate, agad akong nakasama sa mayaman. Nakaupo lang, kumikita na. Ikaw, huwag kang mainis, mahal. Ito ay isang mahirap na walang kwentang tao. Araw-araw lang nanonood ng maikling drama dito. Nangangarap pa rin ng bigla ang yaman. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko sa'yo noon. Buti na lang at kasama ko na si Jenling 忘 ngayon. 了建林 Nakita mo ba yung tindahan na yon? Iyan ang negosyo ng tatay niya. 也 Ang may-ari ng Guangyu Anzai ay tatay mo. 嗯， Wow, kaya pala hindi ka gusto ng marami. 闲呐， Siyempre, kung ang itaas ay hindi matuwid, ang ibaba ay baluktot. Balang araw ay kailangan mong magbayad sa tindahan na ito. Nagsasalita ka ng kalokohan. Huwag mo siyang pansinin, isa lang siyang mabahong delivery guy. Walang magandang lalabas mula sa bibig ng aso. Sa loob ng ilang araw, darating ang pinakamayamang tao sa Jiangsheng, si Wang Dong. Hindi ba't pupunta siya para suriin ang mga antigong bagay? Kung makuha natin ang kanyang pagpapahalaga, 10 mabilis tayong uunlad at magiging matagumpay. 成达了。 Lanan. Tama ka. Importante ang bagay. Bumalik tayo para maghanda, Jenan. Ha? Ngayon, ang iniisip ko lang ay yumaman sa pamamagitan ng swerte. 露致富， Wala akong oras makipag-ugnayan sa inyo, mag-asawa na ito. Ha? Papa. Kung ganito ang sinasabi mo, ang delivery guy ay isang lihim na 是 eksperto. 个深藏不露的高手。 Hindi ito nakikita ng karaniwang tao, hindi nila ito magagawa. Sinasabi ng intuition ko, hindi siya basta-basta. Mamaya, dadating si Boss Wang para suriin ang antigong bagay. Baka makatulong pa siya sa akin. Paano kung nagkataon lang na swerte lang 他 siya? 是误打误撞呢？ Kahit na mabait naman siya. 不错 Pero hindi pa rin ako naniniwala na isang delivery rider ay sobrang galing. Boss Shen. Kuya, 兄弟， ang bilis mo makahanap ng magandang gamit ah. Bakit nandito ka rin? Ang tindahan na ito ay pag-aari ng tatay ko. Kung hindi ako dito, saan pa ba ako? Ang tatay mo pala, ikaw pala ang anak ni Ginoong 你 Shen. 是沈老板的女儿， Ang swerte naman. Kuya, 兄弟， ikaw ang nagligtas sa anak kong babae. Hindi pa kita napapasalamatan ng maayos. Mabilis, umupo ka na, umupo ka na. King Sue, pumunta ka at magtimpla ng tsaa. Ipapakita ko sa batang kapatid ang mga paninda. Mabilis, umupo ka na. Ay, umupo, umupo. Ay. Boss Shen, nakakuha ako ng isang tanso na kalan. Tulungan mo akong tingnan kung magkano ito. Batang kapatid, maaari bang magtanong ako ng walang kaplastikan? Saan mo nakuha ang tanso na kalan na ito? 逃回来的。 Magkano ang nagastos mo? Sa labas, sa pamilihan, 500 yuan. 500块钱， 500， Ay, sa labas, puro peke at fake ang mga bagay. Siguro pinaniwalaan ka na parang baboy na ibebenta. Miss Shen, hindi mo 你 alam. 不懂， Kahit na hindi ito tunay na Xuan de Lu. 的炉 Pero malaki ang pinagmulan nito. 有来头 Malaki ang pinagmulan nito. 啊！
Matagal ka na bang nanonood ng mga nobela o nanonood ng mga maikling palabas? Sa totoong buhay, saan ka pa makakakita ng ganitong dami ng daan? Kung talagang may malaking koneksyon siya, ay, kababata ko. 小兄弟， Kung talagang may malaking koneksyon siya, ipapakilala ko sana ang anak ko sa'yo, ano sa tingin mo? Aha, Boss Shen. 沈老板， Huwag mo na akong binibiro. 开玩笑了。 Tulong, tingnan mo nga itong kalan na ito. Ay, ikaw talaga. 你呀， Tingnan mo, ang hugis na ito ay parang isang Mingsuande na banga. 明宣德炉， Ngunit tingnan mo ang kalidad nito. Ito ay ginawang luma. Ang pagkakagawa ay napakamagaspang. Ito ay isang modernong kopya. Walang halaga. 姐， Baka nagkamali ang sistema sa paghusga sa sining na ito. 走眼了， Kaya ang 500 na yon ay parang itinapon na sa tubig. 高了。 Ay, Boss Shen, 沈老板，你 tulungan mo akong tingnan kung nagkamali na 走 ako. 眼了呀？ Haha, matagal na akong eksperto 我 dito. 爸是老行家了。 Sabi niya, kung sinabing gawa sa artesano, siguradong tama yon. 等等， Sandali lang, anong nangyari? Medyo kakaiba itong tanso na pugon na ito. Anak, saan kakaiba ang tanso na pugon na ito? 这铜炉哪里古怪啊？ Kinsue, kunin mo nga ang isang piraso ng tela. Ito ay isang Ming Dynasty na opisyal na replika ng Suande na pugon mula sa Qing Dynasty. Batang lalaki, nagkamali ka ng napakalaking tuklas. Talagang ito ay isang opisyal na replika ng Suande pugon mula sa Qing Dynasty. Ito ang pinakagusto kong nakita. Ang pinakamahusay na kalidad imitasyon Suande kalan para sa mga tapat na opisyal. Halagang 150,000 ang merkado. Halos nalito na ako. Lene, kukunin ko na. Magkano ang gusto mong presyo? Yung barya na ito ay talaga namang sa 本 inyo. 就是你们家的。 At saka binayaran pa kayo ng 30,000 para kunin ito balik. Hindi kita pwedeng basta-basta samantalahin. Ibibigay mo lang sa akin ang 120,000 para sa tansong pugon na ito. Kung may maganda pang bagay, dadalhan kita uli. 拿过来。 Medyo interesting. Maganda ang panlasa ng anak ko. Ipapakilala ko siya sa'yo. Ang pangalan niya ay Shen Kingsu. 学 Magkakilala na kayo. 认识一下。 Tanga, 啥小子？ magpakilala ka na. Ay, 啊， kamusta? Ako. Ang pangalan ko ay Chu 楚 Feng. 风， Isa akong delivery rider. 万美元。 Sige, bata, ito ay kukunin ko. 我收了，收。 Ibigay mo ang payment code para sa transfer. Oh, sige. Personal na payment code, pumasok ang 120,000 yuan. Kasama na ang higit sa 30,000 na dati. Ayan, 150,000 na ang nasa kamay ko. Dahil sa kakayahan kong makakita ng mga bagay. Kumita ng pera sa mga pagkakataon ay kasing dali lang ng paghinga. Lanan. Salamat, Ginoong Shen. Babalik na ako para maghanap ng pagkakataon. Hala, kapatid, huwag kang magmadali. Saktong dumating ka, may kailangan akong ipagawa sa'yo. Sige, Ginoong Shen, sabihin niyo lang at kung kaya kong tumulong. Hindi ako tatanggi. Ganito kasi. Si Wang Dong, ang pinakamayaman sa Jiangsheng, ay gumastos ng malaki para bumili ng 1 yuan Qinghua na porselana mula sa ibang bansa. Pero hindi pa rin matukoy ang tunay na halaga. Kaya't nag-imbita siya ng ilang eksperto para suriin ito. Sabi ko, kung may oras ka, sumama ka sa akin, para matulungan akong palawakin ang aking kaalaman. Boss siya ng Yuan Qinghua. 花，沈老板， Sasama ako sa'yo. Pero makakatulong ba ako? 能不能帮上忙？ Hindi ko kayang magbigay ng garantiya. Ay, kung makakapunta ka, mabuti na lang. Sige, umupo ka muna at magpahinga. Papasok ako at si Qin Shui para maghanda. Magsisimula na tayo mamaya. Sige, magpatuloy kayo sa ginagawa nyo. Nandito lang ako, iinuman ng tsaa. Ay naku. Anong klaseng maikling dula ito? Lunsod na guro ng mga multo. Hula ng mga multo, kamangha-manghang pagtakas. Malupit na tao sa kapalaran sa lungsod. Grabe. Ang pangunahing tauhan na ito ay talagang astig, may kakayahang manghula at malaman ang hinaharap. Ay. Haha. Hintayin kong matapos ang lunsod na guro ng mga multo na ito. Hindi magtatagal ay makakakuha na ako ng lihim na sining ng Swanen. Anan eh. Ay. Pa. Si Direktor Wang ay nag-imbita ng mga matagal ng eksperto sa antigong bagay. Talagang dadalhin mo si Chu Feng doon. 楚风过去， Alam niya agad mula sa tindahan sa kalsada yung insenso na yon. Hindi basta-basta ang kanyang paningin. 分享， Pakiramdam ko ay may dalang swerte siya sa 给 atin. 咱们家带来好运。 Ay, may gusto ka ba sa kanya? 意思， Tatay, ano bang sinasabi mo? 胡说什么呢？ Ngayon lang tayo nagkita. 我们今天才第一次见面， At saka, ikaw, 你 hindi ka ba nahihiya na siya ay isang delivery rider? 哎， Sa mga taong nakilala ko sa mga nakaraang taon, 见的人多了，
Maraming mga mabubuting tao na mga basurero. Ang mga taksil ay kadalasang mayayaman. Anong masama sa pagiging delivery rider? Hindi nakakahiya ang kumita ng pera sa sariling kakayahan. Tatay, sa tingin ko. 我看啊， Nagmamadali ka bang maghanap ng tagapagmana? O naghahanap ka ba ng biyanan? Itong batang ito. Ang magiging tagapagmana ko ay siya ring magiging biyanan ko. 是一个人。 Hindi ba? Siya. Sige, Kingsue, maghanda na tayo, aalis na tayo. Ganyan, sa pagkakataong ito, ako ang magdadala sa inyo para makakita ng mundo. Magpakilala kayo sa isa't isa. Hahaha. Ang 好 galing. 激动啊！ Malapit na nating makilala si Wang Dong, ang pinakamayaman sa Jiangchen. Mahal, salamat at pinasama mo ako para makakita ng mundo. Siyempre, ang negosyo ni Wang Dong ay nasa buong Jiangchen. Kasama na ang buong antigong kalye. Ang ganda naman. Old Shen. Chu. Bakit nandito si Chu Feng, Papa? 怎么来了？ 爸， Nabaliw na yata ang dalawang babaeng ito. Nagdala pa ng amoy na nagde-deliver. Sino nang makakaalam, baka nalubog na sa tubig si Lao Shen. Tinuturing ang isang nagde-deliver na parang mataas na tao. Lene. Anong nangyayari? Para sa malaking bagay na pagtukoy ng antigong kay Wang Zong, nagdala ka pa ng amoy na nagde-deliver. Hindi ka ba nahihiya? Nga, 是啊， ang mga antigong dala ni Wang ay may napakalaking halaga. Kung ito ay mabangga o masira niya, 的 hindi siya makakabayad kahit na ibenta pa ito. Kung sakaling masira ito, ako ang mananagot. 负责。 Hindi na kailangan pang mag-alala ng iba. Masyado pang maaga, Xiao Feng. Sama ka sa akin, maglakad tayo sa Antique Street. Magandang aso, huwag humadlang. Gila, tiya. Huwag kang mag-alala. 放心吧， Naka-offend kay Ginoong Wang. Hindi lang ang batang ito ang mamamatay. Pati ang mga babae ng pamilya Shen ay magkakaroon ng problema. Lene. Ginoong Zhang, ano ang hinahanap mo sa pagkakataong ito? Narinig ko na may ilang mga babaeng Vietnamese na handa na. Mamaya. Ingat ka ng kaunti, ha? Ay. Nais ko sanang subukan ang aking kakayahan. Kung makakakuha ako ng magandang deal, hindi ko akalain na puro peking produkto ang nandito sa i-room. Walang kwenta. Lanan. Ang daming antigong gamit at mga obra dito kay Chu Feng. 话 May nakita ka bang gusto? Sabihin mo sa akin kung may gusto ka. Bibilhin ko ito para sa'yo. Para na rin ito sa iyong welcome 你 gift. 的见面礼了。 Ay, Ginoong Shen. 沈小姐， Para na lang siguro, itigil na natin. Huwag mong tingnan na nakalagay dito ang maraming antigong teksto at larawan. Pero sa totoo lang, pawang peke lang lahat. 是样子画。 Pero sa totoo lang, pawang peke lang lahat. 样子画。 Haha, ang tawa. Chu Feng, huwag kang magpapahiya dito. 别在这丢人现眼了。 Kasama ko ako, ha? Alam ko kung gaano kakalakas at gaano kakababa ang tingin ko sa'yo. Isang bagay lang ang alam ko, bukod sa mag-deliver ng pagkain. Walang magawang anuman na inutil. 废物， Manghahas pang magbula dito. 胡言乱语。 Mahal, hindi mo pa naiintindihan. 还不懂？ Itong nagdadala ng pagkain, ay nagpapanggap na marunong. Para mapasaya si Anye. 小姐， Shen, oh, kaya pala ganun. 原来是这样。 Sayang naman, 别了， ganitong kakuripot na pag-arte, ay makakapagpaniwala lang sa mga bulag na babae. 那女神， Kayo dalawa, tumahimik kayo. Tama ang sinasabi ng batang ito. Lahat ng nasa loob ng bahay ay peke. Tama ang sinasabi niya. Sino ba ang nagde-deliver ng pagkain? Ay. Sandali lang, huwag mag-alala. Makinig kayo sa akin. 这些 Lahat ng ito ay mga peke na natanggap mula nang magbukas ang antigong kalye. Kaya inilalagay dito. Ito ay para gisingin ang mga kasamahan. Narito ang mga pekeng. Ano? Lahat ay pekeng. 都是赝品。 Paano ito posible? 这怎么可能？ Lahat ng mga antigong bagay at sining dito ay pekeng. Paano nalaman ni Chu Feng ito? Kailan siya natutong magpahalaga sa mga antigong bagay? Lene, siguradong si Lao Shen ang nagsabi sa iyo ng lihim. Kung hindi, ano nang alam niya bilang isang tambay lang na nagde-deliver ng pagkain? Lahat ng mga bagay dito ay peke. Hindi pa nga alam niyan. Mas lalo pang hindi sasabihin ng tatay ko. Paano nalaman ni Chu Feng? Siguro talaga siyang isang taong may malalim na kaalaman na nakatago. 高人， Haay. Walang kwenta, magpatuloy ka na lang sa panonood ng mga maikling palabas ko. Dumating na si Wang Dong. Ginoo Wang. Ginoo Wang. Nandito na ba ang lahat? 是吧？
Sige, magsimula na tayo kagad. 开始吧。 Itong porselana na may asul na disenyo ay pinabili ko sa abroad. 托人从国外 Sa halagang 30 milyon, binili ko ito 带回来的， para ibigay bilang regalong pangsalo-salo sa ating gobernador. 寿礼。 Kaya naman, 那 huwag sanang magkakaroon ng aberya. Pakiusap, tulungan niyo ako. 帮我 Magbukas kayo ng mata. Ay, hindi pangkaraniwan ang mga Ming Dynasty na blue and white na porselana sa kalye. Gusto kong makita kung ang boteng ito ay isang bihirang piraso mula sa Ming Dynasty. Hindi kaya. Ang boteng Ming blue and white na binili ni Director Wang sa halagang 30 milyon ay peke na ginaya mula sa Republika ng China. Yung kulay at kinang ni Director Wang, 这色泽和光彩， siguradong totoo ang kinang na ito. 这光泽 Yung tekstura nito, at itong kulay ng fulu pattern, hindi pwedeng peke. 假不了。 May auction sa ibang bansa. May reputasyon na pinanghahawakan. Siguradong authentic ito. Yuha! Yung luwad ng porcelain na ito ay matibay. 质地坚硬， Gamit ang sticky rice clay. Maraming disenyo pero hindi 不 magulo. 乱， Komposisyon din ay masagana talaga. 就是 Yuha! Ano ang sinabi ni Boss Shen? 我说 Wala naman. 没什么没什么。 Chu Feng. Ano sa tingin mo? Sino ang nagsabing ang mga ibinabalik mula sa ibang bansa ay totoo? Hindi naman laging bilog ang buwan sa ibang bansa. Xiao Feng ah. Sa tingin ko, itong asul at puting porselana ay totoo. Ngunit kahit anong tingin ko, parang hindi ito tama. Tingnan mo nga ako. Sige, ako na ang bahala. Sandali. Sandali lang, Lao Shen. Anong ibig mong sabihin? 你什么意思啊？ Napakalaking bagay nito. Bakit ka kukuha ng isang walang kwentang delivery? Parang inaapakan mo ang mga eksperto namin. 我们几个行家呢？ O inaapakan mo si Wang Dong, ha? 啊， Ibig sabihin, hindi ka makapagdesisyon. 定主意， At pinapabayaan mo lang ang batang ito. Hindi ba't mo kami tinutukso, Ginoo Wang? Lol Shen, sobrang hindi mo kami binibigyang pansin, mga matandang eksperto. Parang hindi mo kami pinapansin, ha? Boss Shen. Sino ba itong batang 什 ito? 么来头啊？ Ginoo Wang. 王董， Isa lang siyang nagde-deliver ng pagkain. Walang alam sa antigong sining o koleksyon. Mag-ingat ka, baka mapaniwala mo lang siya. Nga, Ginoong Wang. Sabi ng tatay ko sa mga eksperto sa antigong bagay na ito, hindi mo pa rin ba ito pinaniniwalaan? Bakit pa natin papansinin ang batang ito na nagdadala ng pagkain? Walang edad sa kaalaman. Ang may kakayahan ng guro. Sino ang nagsabing ang mga matatandang eksperto ay palaging 不 tama? 一定行啊。 Ikaw. Tama ka rin. Hayaan na lang natin ang batang ito na magmasid ng mabuti. 无妨 Hindi ba? Bata, tingnan mo ng mabuti. 好好看看， Kahit totoo o hindi. 真的还是假的？ Basta makahanap ka ng totoong ebidensya. 实据。 May malaking gantimpala ako para sa'yo. Pero kung magmamalabis ka, 如 Jingnen, 果你敢胡言乱语， walang awa ako 不 sa'yo. 客气啊！ Sige, gusto kong makita kung anong kaya mong gawin. Anong mga trick ang maipapakita mo? 啊， Kahit na ang aking Nare Vision ay nakilala na ang totoo at hindi. Pero kailangan pa rin nating humanap ng paraan para matukoy ang butas. Kung hindi, si Boss Wang at si Li Mengyao ay tiyak na maniniwala na ang Qinghua porcelain ay tunay. Wala na akong magagawa. Chu Feng, kaya mo bang makita kung tunay o peke ang Qinghua porcelain? Huwag ka munang mag-alala. Ay. Oy, Chu Feng, huwag kang magalaw ng kamay mo. Kasi ang Qinghua porcelain na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Mas mahal pa ito kaysa sa buhay mo. Dapat ay maingat ka sa kamay mo. Kung hindi, lahat ng pamilya mo ang magbabayad. Ay, ano ito? Miss Shen, pahiram ng cellphone mo. 借我用一下。 Oh. Nahanap na, sa wakas nahanap na. Ginoong Wang. Ang porselana na ito ay hindi tunay na produkto mula sa dinastyang Yuan. 元代的真品， Ito ay isang peking kopya mula sa panahon ng Republika. Sinasabi mo lang na kalokohan. Sinasabi mong peking nasaan ang ebidensya mo? Nga, Wang Dong, hindi mo pa rin pinapaniwalaan ang sinabi ng tatay ko at ng eksperto sa antigong ito. Bakit mo pa kailangang pahalagahan ang isang batang nagde-deliver ng pagkain? Kalokohan lang. Lao Shen, anong ibig mong sabihin? Pinapagawa mo pa sa isang delivery boy para verify itong Ming Dynasty na blue and white porcelain. Nakakainis ba tayo? O nakakainis kay Wang Dong? Wang Dong, kahit kami, mga matagal na sa industriya, hindi pa rin namin mapapansin ang sira.
Pwede bang magaling ang isang delivery guy dito? 能行吗？ Kuya, sabi mo ba na pek itong blue and white porcelain na ito? Yinan, may ebidensya ka ba? 证据吗？ Kung hindi ka makapagpaliwanag ng maayos, ibig sabihin yan ay gawa-gawa mo lang. Lane, hindi kita palalampasin. 聊你啊！ Chufeng, sigurado ka ba? 你能确定吗？ Mahalaga ito. Mag-isip ka muna bago magsalita. Xiaofeng, sabihin mo ang totoo. Ngunit kailangan mong magkaroon ng tunay na ebidensya. Hindi ko rin kayang protektahan ka. Ay naku, siya ay nag-imbento 这 lamang. 些可胡诌的。 Ano bang tunay na ebidensya ang meron siya? Kung makakapagbigay ka ng tunay na ebidensya ngayon, 真凭实据来 na nagpapatunay na ang vase na ito ay isang pekeng, sasadyain kong yumuko para sa'yo. Yumuko ka, sigurado ka. 你确定？ Ako, kakaiba ang sinabi mo kung makakapagbigay ako ng tunay na ebidensya. 实据 Patunayan mong peke ang porselana na to. Sige, ipamukha mo sa akin. 可以可。 Ano ng problema? 怎么了？ Hindi ako naniniwala. 不信了？ Kahit na maraming eksperto ang nagsabi na to ay tunay, hindi pa rin ito kasing galing ng isang basurang nagde-deliver. CJ, 好， buksan mo ng malaki ang mga mata mo. 无眼。 Buksan mo ng malaki ang mga mata mo. 无眼。 Tingnan mo ng mabuti. Ay naku. Lanan. Ang lakas ng loob mo. 这你 Chufeng, tapos ka na. Ito ay ilang milyong yuan na porselana. Nasa problema ka na. Nasa malaking problema ka na. Na, bata, anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? 这是 Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ito ay higit sa 30 milyong yuan na asul at puti. Tapos na, tapos na. Naku, nagkamali ka ng malaki. Ang laki ng gulo na ito. Hindi ka na kayang protektahan ni Lao Shen. Chufeng, ikaw. Sinabi ni Wang Dong na hanapin mo ang butas. Hindi na dapat mo itong basagin. Ikaw, anong ginagawa mo? Boss Shen, Miss Shen, 沈小姐， huwag kang mag-alala. Magandang palabas pa ang 在 susunod. 后面呢。 Magandang palabas pa ang darating. Anong ibig sabihin ito? Itong asul na porselana ni Wang Dong. Itong batang walang modo. Wala tayong kinalaman sa pagkabasag niya. 这个关系啊！ Tama. Itong Chufeng ni Wang Dong ay dinala ng mag-ama ng Shen. 你俩带过来的。 Kung may dapat kang sinilin, sila ang dapat mong lapitan. Tawagin ang tao, hulihin ang batang 给我 ito. 抓起来！ Sandali lang. Hindi ba't gusto niyo ng totoong ebidensya? 想要真凭实据吗？ Huwag kayong pumikit sa susunod, 不 ha? 要眨眼睛哦。 Buksan niyo ang mga mata niyo at tingnan kung sino ito. 这是什么？ Ah, ganun ba? Oh. Naku, 完了， delikado rin ito. Ito, hindi naman siguro. Paano pwedeng mangyari ito? Ito. Paano naging replika ng Republika ng China ang porselana na ito? 是的呀。 Kung ang sinasabi nito ay isang Ming Dynasty na blue and white na tapayan, 花瓷品， bakit meron pang marka mula sa Republika? 我的印记呢？ Ay naku. Gumastos ako ng 30 milyon para sa isang blue and white na tapayan na binili ko mula sa ibang bansa. Pero peke pala ito. Grabe, tinamaan talaga ako nitong batang to. 中了， Anong nangyayari? Ang daming eksperto, hindi makahanap ng butas. Paano nalaman ni Chufeng ito? 是怎么知道的？ Kailan siya naging ganito 这 kakilala? 么厉害了？ Huwag sanang nanloko lang siya. Xiaofeng, ang galing mo. Lanan. Ilang eksperto sa antigong gamit ang nag-aral dito ng kalahating araw. Wala pa rin silang nalalaman. Sa wakas, natuklasan ng batang ito ang kahinaan nito. Oy, batang makisig. 兄弟啊， Ay. Maraming salamat talaga. Salamat sa pagtukoy mo kung alin ang tunay at peke. Malaki ang naitulong mo sa akin. Salamat talaga. 谢谢你啊！ Ginoowang, isang maliit na bagay lang. Kung ibibigay mo itong peke sa gobernador bilang regalong pangsalo-salo, ay naku, baka mapasama pa ang ulo mo sa gulo niyan. 触了总督大人的眉头嘛。 O sige, may utang pa ako sa'yo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang 有什 ako. 么事就跟我联系啊。 Dito sa 这 Jiangcheng, 个地界 may konting respeto pa rin ako. 有几分薄面的。 Lanan. CJ. Ginoowang, sobra kang magalang. 您太客气了。 Huwag mo nang tawagin Ginoowang. Sa halip tawagin na lang. Kuya Wang, hahaha. Wow, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay kusang loob na nakikipagkaibigan kay Chufeng. Sobrang halata na gusto siyang makuha. 过他呀， Talaga bang si Chufeng, anong karapatan niya? 呢？ Nakakuha pa siya ng atensyon ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kaya't magiging matapang na ako. 脸皮厚一点。 Tatawag na lang ako sa'yo na Wang Jie. Ayos, hahaha. Lanan. Tatawagan ko lang ito. Yu. Walang anuman, Wang Jie, abala ka. Lanan.
Hey, mukhang kinakabahan si Wang Dong. Anong bagay ang makakapagpasakit sa pinakamayamang tao sa Jiangsheng? Narinig ko na hindi maganda ang kapalaran ni Wang Shufu kamakailan. Lahat ay hindi maayos. Baka may problema sa negosyo. 出了什么问题？ Siguradong may problema sa negosyo. 是您跟我的。 Ah, maliit na kapatid. May kaunting kagipitan sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Uuna na ako, Sige, walang problema, Wang Jie. Mahalaga ang trabaho. CJ, Li Mengyao. Anong ginagawa mo? Agad-agad gusto mo nang umalis. Baka gusto mo lang tumakas at hindi magbayad. 账不成？ Anong sinasabi mo? Anong utang na loob? Sino ang may utang na loob? Lene, hindi ka ba nagsabi na ibabagsak mo ako? Bakit ngayon ayaw mo na? 玩反了。 Ay, nagbibiro lang si Mengyao sa'yo. 开个玩笑。 Akala mo naman totoo. Bata, mag-iwan ka ng puwang sa tao. 人留一线。 Para sa susunod na pagkikita, huwag kang masyadong umabante. Maraming saksi dito sa lugar. Gusto mo bang magpanggap na wala kang utang? Tama. Akala mo ba bingi kami? Kung hindi mo kayang maglaro, huwag kang maglaro. Sarili mong sinasampal ang sarili mo. Talagang nakakahiya. Ito ay tungkol sa akin at kay Chu Feng. Anong pakialam nyo dito? Huwag nang makialam dito. Huwag mong pakialaman ang mga usapin ng iba. Yen, ano bang problema kung mag-atubili ako sa utang ko? Ang kinalaman sa inyo yan. Pwede namang hindi ka magpatira pa. Sabi ko na nga eh. Si Director Wang ay ayaw na ayaw niya ng mga taong hindi marunong magtiwala. Kapag nakatagpo ka ni Director Wang, siguradong sasabihin mo sa kanya. Siyempre, si Director Wang ay galit na galit sa mga taong hindi tumutupad sa salita nila. Lalong-lalo na kung kakilala pa lang niya. At lalo na kung kakilala pa lang niya sila. May koneksyon ng bunso. Si Director Wang ang pinakamatibay ang depensa. Ay, Lao Liu, narinig ko na ang anak mong si Jianlin. May negosyo sa kumpanya ni Director Wang. Huwag kayong magpadala sa maliit na bagay at mawalan ng malaking oportunidad. Mahal, huwag silang pansinin, tayo na. 怎么走？ Tayo na. Ano ba, alis na tayo. Bakit hindi ka pa yumuko? Anong sinasabi mo? Gusto mong magpatira pa ako? Kung hindi ka magpapatira pa, kung sakaling malaman ni Director Wang ito, matitigil ang negosyo natin. Wala nang lahat. Patira pa ka na agad. Huwag mo akong saktan. Bakit ganito ka, hindi ka ba makatarungan? 这样啊， Gusto mong magpatira pa ako kay Chu Feng, itong mahirap na walang kwenta. Hindi ako makakaluwa. Tumahimik ka. Lumuhod ka sa akin. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Ikaw. Sige, sige, laluhod na ako. 我归好了吧？ Lanan. Lene. Chu Feng, nasiyahan ka na ba? 满意了吧？ Nasiyahan ka na ba? Irnen, ayos lang, ayos lang. Medyo sumusunod. Sa pagkakataong ito, ituring mo na lang itong isang aral. Kung muli kang tumingin sa iba ng may pagmamataas, sa susunod, hindi na ito magiging ganun kadali. 简单了。 Ikaw, Chu Feng, tama na. Huwag kang magpanggap na may kapangyarihan dito. Hindi ka naman talaga tumulong kay Wang Dong ng malaki, di ba? Baka nga. 定啊， Sa loob ng ilang araw, makakalimutan ka na ni Wang Dong. Mas mabuti pa yan kaysa sa inyo. Matagal ka nang nagpaamo sa kanya. Tumingin ba si Wang Dong sa'yo kahit isang beses? Ayos ka na. Hindi ka pa nahiya. Tara na, home. Chu Feng, maghintay ka sa akin. Hala. Ay naku, buti na lang dinala kita ngayon. 是带你过来了， Talaga namang kahanga-hanga ang ipinakita mo kanina. 英雄出少年呐！ 你有新的 Ginoong Shen, Ginang Shen. Aalis na muna ako para maghatid ng pagkain. Pasensya na po. Dahan-dahan lang, batang ito. 这小子， Hey, Ginoong Lolo Shen. Nagmadali ako kanina at nakalimutan sabihin, tulungan mo naman akong i-schedule si Chu Feng. Puntahan niya ang kumpanya ko para mag-inom ng tsa. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Sige, walang problema. Ginoong, mag-alala po kayo. Ako na ang bahala, ako na ang bahala. Magandang bata si King Suk Xiao 孩 Feng. 子不错， Dapat makipag-ugnayan ka pa sa kanya. Anak, anong sinasabi mo dyan? 什么呢？ Seryoso ako, anak. Samantalahin mo ang pagkakataon, makipag-ugnayan ka pa sa kanya. Pag sumikat na siya balang araw, saka ka na lang makipag-ugnayan. Pag nalat ka na, ay naku. Haha. Yung si Chu Feng, ang gago na yon. Nang buong puso pang bumaba sa akin at magpatira pa. Kakahiya talaga. At si Shen King Su pa. Kung hindi dahil sa suporta nila kay Chu Feng, 他们给楚风撑腰， hindi magiging ganito kalakas ang batang yon. At kahit si Chairman Wang pa ay pabor sa kanya, paano tayo mananalo laban sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal si Chu Feng na maangas. 嚣张不了多久。 Mapipilitan siyang bumaba at humingi ng tawad sa atin. Mahal, meron ka ng plano, di ba? Sige, sabihin mo kung paano mo gagawin kay Chu Feng. Ay. Di ba may isang lolo mo sa probinsya na isang Master Gigu? 师嘛， Isang semi-santo na kilala sa buong 算 bayan. 有名的半仙儿。 Lanan.
Narinig ko na si Direktor Wang kamakailan ay malas ang swerte. 运气不佳。 Pabalingin mo siya sa lolo mo para magbago ang swerte niya. Pagdating ng panahon, huwag mong sabihin na si Chu Feng ang gumawa. Kahit si Shen Qingsu at ang mag-ama niya ay mapapahamak din. 完蛋！ Pero madalas, hindi agad lumalabas ang lolo ko sa kanyang mundo. Kahit ako, hindi ko sigurado kung makukuha ko siya. Bakit hindi siya basta-basta lumalabas? Dahil hindi sapat ang bayad. Sabihin mo sa tiyuhin mo na pagkatapos ng lahat, bibigyan ko siya ng 1 milyon. Anong 1 milyon? 100万， Mahal, sigurado ka ba? 确定？ Sigurado ako. Ngayon na. Kontakin mo ang tiyuhin mo. Sige, hintayin kong mahawakan ng tiyuhin ko ang binti ni Ginoong Wang. 大腿， Kailangan kong makuha si Chu Feng. Maganda. Ay, ilang episodes na lang ang natitira sa maikling palabas na ito. Kailangan kong tapusin agad. Magdagdag ng isang kakayahan. Isang dagdag na paraan para kumita. Hehe, na-detect na ang host ay nanonood ng maikling palabas. Ang Urban Ghost Valley Master ay makakapag-extract ng mga lihim na kasanayan ng Swanman. Extract. Extract, 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 extract. Binabati kita, tagumpay mong nakuha ang superpower. Nakuha mo na ang lihim na kasanayan mula sa sekreto ng mga esoterikong paaralan. Yuhu. Hoy, anong nangyari kay Boss Shen? 怎么了？ Hoy, Chu Feng. Ay, sa wakas tinanggap mo na ang tawag. Si Direktor Wang ay pinapunta ako sa kumpanya niya para mag-inom ng tsa. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Pinapunta ko si King Su para samahan ka. Sige, sige, darating na ako agad. Lanan. Xiao Fang, malaking tulong ang naibigay mo sa akin kahapon. 呃， Hindi ko man lang naipahayag ang pasasalamat ko. Ito ang tseke. Hawakan mo ito. Hindi, Wang Jie. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Xiao Feng, itong 2 milyon ay isang maliit na pasalubong ko. Kung hindi mo tatanggapin, hindi mo na ako itinuturing na kuya, ah. Kunin mo na lang ang Chu Feng Wang 我 Duo. 给你，你就收着。 Hawakan mo na. Sige na, Kuya Wang. 王哥， Kaya't susunod na lang ako sa utos mo. 君不如从命了。 Ay. Grabe, ang galing ng kakayahan sa swerte na ito. Kaya pala kayang makita agad ang swerte ng tao. Maging ang ugat ng problema ay kayang ipakita. Hindi nakapagtataka na si Wang ay sobrang nag-aalala kahapon sa tawag. Mukha rin siyang pagod. 憔悴， Ganito pala ang nangyayari. Si Wang, 嗯， napansin kong medyo pagod 有 ka. 点憔悴。 May mga problema ka bang dinadala kamakailan? 烦心事了。 Ay, huwag mo nang pag-usapan. 急了， Ay naku, kapatid na Xiao Fang, hindi kita itinatago. Kamakailan, lahat ng bagay ay hindi pabor sa akin. Kakahanap ko lang ng isang master. Para tulungan akong magbago ng kapalaran. Malapit nang dumating. Ay, Wang Jie, anong master ang hinahanap 你找 mo? 什么大师呀？ Ako na nga. 我呀。 Makakatulong ako sa pagbabago ng kapalaran mo. Hey, tulungan mo naman akong magbago ng kapalaran. Naiintindihan mo rin pala ang kapalaran. Si Chu Feng, kahapon ay isang eksperto sa antigong bagay. Bakit bigla na lang naging manghuhula ngayon? Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng batang iyon, Wang Zong. Ginoong Huang. Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng batang iyon. Oh hahaha, Master Li, matagal na kitang narinig. 是久仰了。 Hahaha. Kayo pala. 嗯， Chu Feng, talagang hindi ka nawawala, ano? 真是阴魂不散呢。 Bakit kahit saan ako pumunta, nandyan ka, malas? Ginoong Wang. Itlan, ito ang aking tiyuhin. Sikat na master ng Silicon Valley. Ah, Ginoong Wang. 王董啊， Nasa akin na ang iyong mga bagay. 我身上 Tungkol sa mga walang kwentang tao. 马狗嘛， Huwag na lang silang pansinin, hahaha. Hahaha. Yung si Xiao Feng, ah. 风啊， Ito ang espesyal na inanyayahan kong Master Li. 是 Siyang tutulong sa akin sa aking kapalaran. Hindi na apektuhan ni Wang Dao. Kailangan pa ring ikumpara ang mga 我 bilihin. 比3家呢。 Baka hindi maganda ang master na ito. 不太行。 Sa huli, ako pa rin ang kakailanganin. Ikaw. Si Wang Dong, isang batang walang 都 kaalam-alam, 没长齐的臭小子。 ay nakakaintindi ng kapalaran. Ang taong ito ay tunay na master. 大师 Isang simpleng nagdadala ng pagkain. Huwag nang magpahiya dito. 现一次 Si Wang Dong iyon. 王董， Ako ang dating niyang nobya. Alam na alam ko kung gaano siya kalakas. 熟得很。 Siya, 哎呀， hindi kundi para lang mapalapit sa'yo, nagsasalita lang ng kung ano-ano. Dahil dyan. Ako. Noong bata pa ako, may nakilala akong matandang lalaki na nagturo sa akin tungkol sa kapalaran.
Medyo nakakaintindi na ako, pero hindi ko lang sinasabi sa'yo. Oh, bata. 小子， Sinasabi mong alam mo ang kapalaran. Lanan, sige, ipakita mo nga. 透露一手吧。 Kung hindi, sino ang makakaalam kung nagbabala kayo ka lang? 扯的呀。就是。 Sino ba ang hindi marunong makipagdebate? Kung totoo o hindi, ipakita mo na. 来溜溜。 Ha, ganito ba kababa ang kapalaran ni Liu Jianlin? 律是这么差吗？ Mukhang ang mga tao lang na may masamang kapalaran ang may mga palatandaan. Ha? Ipakita mo ang galing mo, ha? CJ, 我 bakit mo ako tinitingnan? Chu Feng, kung titig ka pa, kukunin ko ang mga mata mo. Hey, Li Jianlin, 刘建林， sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka na lang. 你还是优质点。 Kakatapos ko lang magbasa ng kapalaran mo. Kamakailan, sunod-sunod ang malas mo. 缠身， May mangyayaring panganib sa dugo ngayon. Ikaw, isara mo na ang bunganga mong maasim. Hahayaan mong siraan mo ako ng boyfriend ko. Yon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang mas matapang. Huminto ka na. 住手！ Hey, mahal. Ayos ka lang ba? Sandali lang. Sakit na ako. May dugo ka. Tumango ka na, mabilis. Ay naku, pumunta ka na sa ospital muna. 医院吧。 Ako dito, mag-aalaga kay Tio. Ay. Lene. Tunay ngang may kapalaran si Liu Jianlin sa panganib. Talagang naipaliwanag ni Chu Feng. Ganito pala kamangha-mangha. 太神了吧！ Magaling, magaling. Tunay ngang maaasahan ang kapalaran at ang kakayahan. Lene. Hindi naman, di ba? Ganito ka-astig. 门的嘛， Hindi, tiyak na coincidence lang ito. Xiao Feng, talagang may kutob ka, 真是 haha. 妙之如神呐！ Ay, Wangdong, hindi ba't maliit na insidente lang 这 ito? 是小意外嘛。 Ano bang klaseng sakuna ito? 哎呀， Yanan, at saka. Kung talagang may ganito siyang kakayahan, bakit pa siya nag-deliver? 哎呀 Na, tunay na sakuna. 真正的血光之灾。 Paano posible na kaunti lang ang pagdurugo ng ilong? Tama. Ito. Ay naku, mga kaibigan. Sana matulungan niyo akong lutasin ang problema. Yanan, kamakailan lang, ang daming hindi magandang nangyayari. Sunod-sunod na mga problema sa kumpanya. Ngayon, sobrang sakit na ng ulo ko. Kahit sino sa inyo ang tumulong. Tulungan niyo akong maibalik ang swerte. Ako si Wang Zhenlong. Magpapasalamat ako ng husto. Gaong Wang, ako na ang bahala dito. 就包在我身上了。 Sakto, samantala. 这个机会， Para matuto rin ang batang ito. 见识。 Sige, Gaong Wang. Hayaan mo na si Master Li muna. 李大师先来吧。 Para hindi sabihin nila na inaapi ko ang matanda. 老头， Ikaw. Sige, talaga namang batang walang takot sa 果然 panganib ah. 是初生牛犊不怕虎啊！ Dahil sobrang kumpiyansa ka. 这么自信， Matapang ka bang maglaban sa akin? Tignan natin kung sino ang makakatulong kay Director Wang na mabago ang takbo ng kapalaran. Kung talo ka, 输了， magpaalam ka ng maayos at humingi ng tawad. 认错。 Lumayas ka na at ihatid mo na ang delivery mo. Yee! Kung manalo naman ako, 我要是赢了呢？ hahaha. Iyan eh, kung manalo ka. 赢了， Ako si Lee, magbabayad ako ng respeto at mag-aalay ng tsaa sa'yo bilang guro. 拜你为师。 Talaga bang ganito kalaki ang pinapasok mo? Chu Feng, alam kong may kakayahan 当 ka. 然是有本事的人。 Ngunit ang kapalaran, ganitong bagay. Hindi ito maintindihan ng mga karaniwang tao. At ang ginoong Li na ito ay kilalang kilala sa Jiangsheng. 在江城很有名的。 Chu Feng, yung vase mo kahapon, 你昨天那个花瓶 ay hindi kundi isang swerte lang. 帽子 Sadyang nagkataon lang. Bilang isang delivery rider, huwag kang magmalaki. 啊 Para hindi ka na maloko sa huli, baka maihiya pa tayo. 见远了。 Haha. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen. Alam ko ang aking ginagawa. Lene. Hindi maganda ang swerte ni Director Wang nitong mga nakaraang araw. Hindi maganda ang takbo ng pera niya. Siguradong may masamang tao na nakikialam. 想人作祟， At saka, itong opisina na ito, 是 hindi rin nakakatulong sa swerte mo sa pera. Kung babaguhin ang kapalaran, 改运势， unahin nating baguhin ang sitwasyon, 先改格局， bago hulihin ang mga traidor. Sino man ang makapagpapabago ng kapalaran ni Ginoong Wang, 改变运势， siya ang mananalo. 谁赢？ Sige, simulan na natin. 那就开始吧。 Simulan na. 那就开始吧。 Hahaha. Ay. Anong nangyayari? Hindi mo ba narinig? Yung batang nagde-deliver ng pagkain ay nakikipagpaligsahan kay Guro Lee. Anong klaseng nagde-deliver? 送外卖的，
Naglalakas loob siyang hamunin si Guro Lee. Sobrang kapal ng mukha niya. Tama. Si Guro Lee ay kilalang guro ng Ghost Valley dito sa Jiangshen. Yung batang to, naglakas loob na hamunin si Guro Lee. Talagang hindi niya alam ang kanyang kakayahan. Tingnan ninyo, si Guro Lee ay talagang kahanga-hanga. Sobrang galing niya. Tama. 是 Tingnan mo yung batang iyon, wala man lang kompas. Nag-aaral pang magbasa ng kapalaran. Nakakatawa, kitang-kita na baguhan lang siya. 这个外行， Tingnan mo si kapatid Xiao Feng, parang wala siyang alam sa kapalaran. 比较不通呀， Baka talagang nagkamali ako ng pinili. 做人了。 Tapos na. Ang galing talaga ng kakayahan sa oras at espasyo nito. Yung sinasabi nilang maling pananaw, ganito lang pala kasimple. Siguro huwag na nating ituloy si Chu Feng. 算了吧。 Mas mabuting huwag na magpakaego. Walang problema, huwag kang mag-alala. Panalo na ako. Talaga ba? Siyempre, bakit hindi? 怎么 Miss Shen, hindi ka naniniwala sa akin. 不相信我？ Maniwala ka sa akin. 我当然 Siyempre, naniniwala ako. Kung matatalo mo si Ambassador Lee, paano 那 kung 我 gawin kitang boyfriend? 女朋友怎么样？ Ayos lang. Siguradong mananalo ako. Miss Shen, ikaw. Hintayin mo ako. Boss Wang, naayos ko na. 我搞定了。 Bakit ang bilis? Bakit parang nagbibiro lang? Na, Ginoong Wang, itong opisina. 办公室 Noong una ay pinatingnan din sa isang eksperto. Kung ganun kadali itong solusyonan, hindi sana ganito ka-stressed si Ginoong Wang. Xiao Fang, ang bilis naman. Ay, hindi pa tapos si Ginoong Lee. Ay naku, Ginoong Wang. Si Ginoong Lee ay matanda na. Normal lang na mabagal. 正常， Ayos lang ako. 没事。 Magbo-browse muna ako ng maikling palabas, hintayin siya. Anong maikling palabas to? Wow, nakakabasa pala ang pangunahing tauhan ng iniisip ng iba. 别人的欣赏， Ang galing ng espada na to. May oras pa siyang mag-browse ng maikling palabas dito. Para bang nagpapanggap lang siya? O talagang naniniwala siyang panalo na siya? Haha. Ay naku, nagulat ako. Akala ko talaga kung ano ka. Isang bihasang tao sa mga lihim na sining. Kung ganito ang tingin, 的话， mukhang naiinip ka sa mga maikling palabas. 把人给看傻了吧？ Hahaha. Ay naku, Ginoong Wang. 哎呀，王董， Sa tingin ko, mas mabuti pang tingnan mo muna ang plano ng tiyuhin ko. Bago mo pakinggan ang amoy ng nagdadala ng pagkain. Sa ganitong paraan, ito ay talagang isang master at hindi isang manloloko na nagkukulang ng kakayahan. 个骗子！ Hindi ba't may pagkakaiba sila? Sige, oras na para ipahayag ang huling resulta. 该揭晓最后的结果了。 Ngayon, oras na para ipahayag ang huling resulta, di ba? Pareho kayong magpaliwanag tungkol sa inyong mga plano. 各自的方案。 Ihambing natin dito sa lugar. Itong si Master Lee, sa kanyang edad, hayaan siyang sumulat. 发现 Hehe, ayos lang. 行， Saka, hindi naman ako natatakot na kopyahin niya ang aking plano. 剽窃我的方案。 Gumamit ako ng mga teknik ng Swanman para suriin. At nang idagdag ang lokasyon ng kumpas, natuklasan ko na hindi maganda ang posisyon ng opisina ng Zenlong Group. 大楼方位很不好。 Mas mabuting lumipat sa ibang lugar para magtrabaho. Tanging sa ganitong paraan may aayos ang kapalaran ni Ginoong Wang. Kung hindi, hindi lang masama ang kapalaran sa pera. Kung magpapatuloy ito, mababangkrap ang kumpanya. Talagang kahanga-hanga ang bantog na guro ng Gigo. Agad niyang natagpuan ang ugat ng problema. Kaya pala maraming mga boss ang nagkakagalang kay Master Lee. Si Master Lee na ito, di na nakapagtataka na siya ay isang kilalang matandang eksperto sa esoteriko. Mukhang maliit ang tsansa ni Chu Feng na manalo. 很小， Master Lee, sundin mo ang sinasabi mo. Talaga bang mapapalitan nito ang aking swerte? Lenwei. Siyempre naman. 当然了， Ay, Director Wang. Alam mo naman ang reputasyon ng malaking tito ko sa industriya, di ba? Hindi siya yung tipo ng manloloko na nagsisinungaling lang para lang mapunan ang puwang. Ako. Ay naku, 哎呀， talagang naniniwala ako sa reputasyon ni Master Lee. 相信 Pero, medyo naging malaking usapin yung pagpapalit ng opisina, di ba? 这事闹得有点大了吧？ Ginoo Wang. Kung ayaw mong mawala ng pagkakataon, kailangan mong magsugal. Tama. Siguro Lee ay nagtuturo, ahaha. Sandali lang. Palitan ng opisina. 公大楼， Yinan, kailangan ng ganitong kalaking ingay. Para mabago ang kapalaran ni Ginoong Wang. Anong kalokohan itong plano na ito? Sino ka bang walang kwentang tao?
Mukha kang isang manloloko sa 相 kalye. 互骗子还差不多。 Mag-ingat ka sa pagsasalita tungkol sa aking tiyuhin. Ikaw, isang batang walang karanasan. 小子， Anong karapatan mong questionin ang aking plano? Nang ipinapakita ko ang kapalaran sa iba, hindi ka pa 还 isinilang. 没出生呢。 Walang nakakauna sa kaalaman, ang may alam ang guro. Kung hindi maaasahan ang iyong plano, hindi ba't maaari ko itong questionin? Lenwei. Hey, Xiao Feng. Mayroon ka bang mas magandang plano? Siyempre. Sige, sabihin mo. Napakasimple ng aking plano. Kailangan mo lang ilipat ang iyong pixiu sa mesa, sa ibang direksyon, para mabago ang iyong swerte. Ito. Ito lang. Tama, Ginoong Wang. 哎，王董， Ang pagbabago ng pera at swerte. Hindi naman ganoon kahirap gaya ng iniisip mo. Ito ang tinatawag na daan na pinakamadali. 姐， Ang daan na pinakamadali ay ang pinakamaliit. Ang daan ay simple lang. Ha 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 ha. Nakakatawa talaga ako. 死我了！ Ang daan ay simple lang. Chu Feng, 我 bakit hindi ko napansin dati na ang galing mong magpanggap? Yung maliit na si Wang Dong, dito lang nagwawala. Paalisin mo na siya agad. Sa tingin ko rin, nagwawala yung delivery boy na to. Ibalik ang posisyon ng Pixiu para mabago ang kapalaran ni Wang Dong. Paano naman mangyayari yon? 就是。 Sobrang bata naman ito, kapatid na Xiao Fang. Hindi ko sinasabing hindi kita pinaniniwalaan. Sobrang simple naman ng sinasabi mo. 太简单了。 Ikaw, maaari mo bang sabihin ang iyong 一 batayan? 句吗？ Ang Pixiu ay estatwa ng tagapag-akit ng kayamanan. Ngunit ang pagkakalagay nito ay may espesyal na 还有 kahulugan. 讲究。 Huwag itong nakaharap sa pangunahing pinto, at huwag din itong nakaharap sa estatwa ng Diyos ng kayamanan. Tingnan niyo, ang Pixiu sa mesa ay nakaharap sa pangunahing pinto. 正好对着大门。 Nasira nito ang feng shui at swerte ng opisina. Direktang naapektuhan ang inyong kayamanan. Tama, may katwiran ang sinasabi ni Chu Feng. 也挺有道理的， Mukhang may alam siya tungkol sa swerte. 也是很懂。 Huwag mag-alinlangan. Ganito ang sinasabi ng delivery guy. Parang totoo ang sinasabi niya. Sino ang nakakaalam kung may epekto ba ito? Sa tingin ko, medyo hindi ito mapagkakatiwalaan. Ang batang ito ay puro kalokohan. 胡言， Wang Dong, huwag kang magpaloko sa kanya. 被他忽悠了呀。 Ang kanyang plano ay talagang walang kabuluhan. 不通， Kahit na nag-aral ang tiyuhin ko tungkol sa kapalaran ng kalahating buhay. Mas mabuti pa ang isang amoy na nagde-deliver ng pagkain. Si Wang Dong ay nag-aabalang lumipat ng opisina. 丹哥的搬办公室。 Mas mabuting pakinggan ang aking plano. Ibalik ang Pixiu sa ibang direksyon. Agad na makikita ang epekto. Xiao Feng ah. Totoo bang epektibo ang sinasabi mo? Boss Wang, magtiwala ka sa akin. Basta't ibalik mo ang Pixiu sa ibang direksyon. 方向放。 Agad na magbabago ang iyong kapalaran sa pera. 扭转。 Kung mababago ba ang kapalaran ni Boss Wang? Malalaman natin mamaya. Kung gayon, ang batang ito ay talagang hindi umiyak hanggang sa makita ang kabaong. Dahil sobrang kumpiyansa ka. Hintayin natin at 就 tingnan. 等等看吧。 Hintayin natin, baka may mangyaring milagro. 奇迹就会发生。 Totoo bang milagro? 真的这么 Totoo ba? Sabi mo, ang epekto ay agad na makikita. 一干见影， Matagal na ang lumipas, nasaan ang epekto? Ano bang kalokohan itong plano? 方案？ Kung ganito lang kadali ang baguhin ang kapalaran sa pera, yung tulad ng tiyuhin ko na isang profesional na master ng Feng Shui, ay mawawalan na ng trabaho. Anong ikinababahala, ilang sandali pa lang ito. Kapag natapos na itong mensahe, baka magbago na ang lahat. Hintayin mo ako. Maghintay tayo lahat, tingnan natin, yun. Hehe, hindi ba't ito'y nakikinig sa mga lihim ng puso? Talagang kahanga-hanga ang dominanteng babae ay umibig sa akin. Kapag nakuha na ang kapangyarihan ng pagdinig sa mga lihim ng puso, ayos na yon. Noong Wang, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa Jiangsheng, mayroon akong ilang bagay na dapat sabihin sa'yo. Sa ganitong malaking bagay, paano ka naman nagtitiwala sa isang nagdadala ng pagkain? Mga kalokohan lang yan. Tama, Ginoong Wang. Kung may tunay na kakayahan itong si Chu Feng, hindi ko sana siya basta iiwan. Ay, ako si Wang Zhenlong, matagal na akong nagnenegosyo. Ano man ang uri ng tao, natanaw ko na. Talagang nagkamali ako ngayon. Anong gagawin natin? Si Chu Feng matatalo na. Master Li, subukan mo kaya ang plano mo. Gusto kong malaman kung saan ang tamang posisyon para sa opisina ko. Saan kaya ang angkop na lugar? Yun, Kung alam ko lang na ganito, bakit pa ako nagsimula noon? 何必当初呢？ Ngayon, kahit naliligaw ka na, pwedeng pang magbago pa. 也不算晚。 是。 哎， Huwag magmadali. Dapat nang tuparin ang kasunduan ko sa batang 该 ito. 兑现了。 Narinig mo ba, Chu Feng? 没有， Alam mo ba ang ibig sabihin ng tumaya at tanggapin ang pagkatalo? Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking tiyuhin. Ano ang gagawin ni Chu Feng? 怎么办啊？ Ano? Gandang balita, Ginoong Wang. Magandang balita, napakalaking balita. Gandang balita, Ginoong Wang.
Napakalaking magandang balita. Ginoong Wang, magandang balita. Napakalaking magandang balita. Anong napakalaking magandang balita, Sekretarya Huang? Ginoong Wang, naaprubahan na ang overseas listing ng kumpanya natin. Ano, hindi ako nagkakamali, di ba? Naaprubahan na ang aplikasyon para sa paglista. Totoo ito, ito ay bagong natanggap na abiso. Hahaha. Ay naku, totoo nga. Totoo nga ito. Napakagandang balita. Hindi ba ang aplikasyon ng kumpanya namin para sa paglista ay 3 taon ng tinanggihan? Bakit bigla na lang itong naaprubahan? Wow, talaga namang napakagandang balita. Hindi na kailangang maghintay pa hanggang sa paglista sa abroad. Ang kumpanya namin ay magsisimula ng umangat. Hindi naman talaga ako masyadong umaasa. Biglang naaprubahan ang proseso ng paglista. Parang epektibo na ang plano mo, Xiao Feng. Talagang swerte ako sa'yo. Hahaha. Ayos lang, Kuya Wang, hindi ka namin pinagtatawanan. Hindi ka na kailangang maniwala sa mga mandadaya sa ilalim ng mundo. Ikaw. Grabe, sobrang galing ni Chu Feng. Hindi pwedeng, na-trick na naman siya nitong tao na to. Hindi pwedeng aksidente lang ito. Siguradong swerte lang talaga ito. Ano ang alam ninyo? Ito ang sinasabi ni Chu Feng na ang daan ay napakasimple. Hindi ito maaaring coincidence. Tiyak na coincidence ito. Ano ang alam ninyo? Ito ang sinasabi ni Chu Feng na ang daan ay napakasimple. Kung hindi, bakit hindi niyo ako naloko? Master Li, natalo ka na. Bumubulong ka. Ang aplikasyon ni Director Wang para sa paglista ay naipasa na ilang taon na ang nakalipas. Kahit na makalusot ka ngayon, wala kang kinalaman sa akin. Sadyang swerte lang talaga ikaw. Kaibigan ni Xiao Fang, Li Dashi, huwag na kayong mag-away. Malapit nang mag-gi ang kumpanya namin. Ang pinaka-urgent na yon ay mahuli natin yung salot sa kumpanya na nagpapahirap sa amin. Kung hindi, hindi natin alam ang magiging epekto. Maaari ko. Lanan, pero hindi ko alam kung kaya ni Guru Li. Ito, ang guro ko sa Silicon Valley. Talagang kalahating kaalaman lang ang natutunan ko. Sa pananaw, nakakapagsabi ako ng ilang bagay. Maaari, nakikita ko rin na may mga masamang tao. Pero kung hahanapin ko ang tao, saan ko siya hahanapin? Guru Li. Ako. Ginoong Li, bakit ka naguguluhan? Ako. Hindi ko maipapakita ang aking tunay na kulay. Kung hindi ko lang maasikaso si Ginoong Wang. Kundi mapapahamak pa ako. Ay naku, Tito, huwag kang mag-alala. Si Chu Feng ay sadyang swerte lang. Paano naman siya, isang delivery rider, makakaintindi ng kapalaran? Pagdating ng panahon, humanap ka ng isang tao na hindi gaanong kapareho. Basta't makayanan mo lang. Sino ang makakapansin? Yelan, may punto ka. Basta't matalo si Chu Feng, ayos na. Sige, subukan natin. Sino ang makakahuli sa masamang tao? Lene. Agad na ipaalam sa lahat ng mga executive na magtipon sa opisina para sa pulong. Lanan. Siguradong hindi mababa ang antas ng makakagawa ng masama. Nandito ang lahat ng mataas na opisyal ng kumpanya ko. Pakisuyo, tulungan niyo akong hulihin sila. Master Lia. Sa nakagawian, ikaw ang matanda, mauuna ka na. Ikaw ang matanda, mauuna ka na. Lene. Hindi naman, ang pinsan ni Wang ay isang taksil talaga. Ha? Itong taong tumukhang matangos ang ilong, nakasimangot, mata ay parang daga. Kitang-kita na hindi siya mabuting tao. May masamang balak ang taong ito. Siya ang nag-impluwensya sa iyo noong Hulyo. Ang taong nagdudulot ng gulo sa likod ay si Chen Liang. Hehe, Wang Dong. Hindi ako yon. Si Chen Liang ay nagtatangkang magpalusot pa. Tungkol sa mga kickback na kinukuha mo sa labas. Hindi na ito 1 beses o 2 beses. Tama ang sinabi ni Wang Vice President. Si Chen Liang ay ang sales supervisor. Sino ang mangahas na hindi magbigay ng benepisyo sa mga dealer sa ilalim niya? Supervisor Shen, mas mabuting umamin ka na lang. Ilang beses ka nang kumita ng kickback sa likod ni Wang Dong. Wang Dong. Kumita ako ng kickback. Ngunit wala akong sinira. Lanan. Narinig niyo na, di ba? Tama ang sinabi ng tiyuhin ko, si Wang Dong. Kinikilala niya mismo ito. Siya ang maliit na tao na nagdudulot ng gulo. Sinabi niya mismo. Wang Dong, naniniwala ka na ba ngayon? Sige na, kayo.
Mali ang pagkakakilala nyo. Ang maliit na tao sa kumpanya ay hindi si Chen Liang, kundi si Vice Presidente Wang Haoyang. 王浩洋， Kayo ay nagkamali ng 人 tao. 了， Ang masamang tao sa kumpanya ay hindi si Chen 陈 Liang, 亮， kundi si Vice Presidente Wang Haoyang. 王浩洋， Ay, anong Vice Presidente Wang? Impossible. Talagang imposible. Tama, sa dami ng mga mataas na opisyal sa kumpanya, sinuman ay maaaring maging. Pero tiyak na hindi si Vice Presidente Wang. Huwag kang basta-basta magsalita. Si Chen Liang ang nangungulekta ng kickback. Anong kinalaman ni Vice President Wang dito? Nagsisinungaling ka. Si Chairman Wang ang pinsan ko. Paano ako magagawa ng masama sa kanya? Sinasabi mo lang kung ano-ano. Babaliin ko ang bibig mo. Si Xiaofang, baka nagkamali ka ng nakita. Si Haoyang ay pamilya namin. Hindi naman siya dapat magbenta sa akin, di ba? Hindi ako nagkakamali. Siya nga si Vice President Wang. Bata, pwede kang kumain ng kung ano-ano. 别乱吃。 Pero huwag kang basta-basta magsalita. Aaminin din ni Chen Yan na kumukuha siya ng kickback. Ikaw, nandito ka pa at nag-aakusa. Sobrang desperado ka na para manalo, hindi ba? 太不择手段了吧？ Ay, Director Wang, hindi mo pa ba naintindihan? Walang ebidensya ay nangangahulugang paninirang puri. Para sa akin, ang mga tulad niya ay hindi mapagkakatiwalaan kahit isang bantas. Walang dapat pagkatiwalaan sa kanya. Ikaw, maliit na walang hiya. Pinaparatangan mo ako. Sinisira mo ang aking reputasyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Haoyang, bitawan mo ako. Bitawan mo, hayaan mong makapag-usap si Xiaofang. 话呀， Ay, linawin ko lang 我澄清一下啊， Yung mga rebate na ibinigay ng mga dealer. Si Chen Liang ay nag-ulat sa akin ng bawat isa. At bawat sentimo ay pumasok sa account ng kumpanya. Ito ay talagang malinaw sa akin. Kaya nga, 说呢， ang salot ng kumpanya ay tiyak na hindi si Chen Liang. Tapos na, nahuli ako ni General Wang na nagpapanggap. 拆穿了。 Nagkaroon ako ng problema na wala na ang aura ng master ng tiyuhin ko. Ay, bata, 啊， sinasabi mo bang may ebidensya sa ginawang pagtataksil ni Wang Haoyang? Walang ebidensya, mahirap talagang maniwala ang mga tao. Tama ka, Chu Feng. Walang batayan, purong paninirang puri lang yan. Huwag mong isipin na si Wang ang magiging problema. Mukhang kahit si Wang Dong ay hindi ka palalagpasin. Lanan, bata, wala kang ebidensya pero pinaparatangan mo ako. Maghintay ka na lang ng sulat mula sa abogado mo. Kailangan mo ng ebidensya, di ba? Napakadali, ang ebidensya na si Vice President Wang ay nagtutulak sa kabila ay nasa kanyang 笔记 laptop. 本电脑里， Kanyang 笔记 laptop. 本电脑里， Ginoo Wang, kung magpapasok ka lang ng tao para mag-imbestiga, tiyak na may makukuha kang mahalagang impormasyon, Ginoo Wang. Ako ang iyong kapatid. Paano ko magagawa ang ganitong pagtataksil? Si Xiaofang, sigurado ka ba na may katibayan sa laptop na ito? Malaki ang kahalagahan nito, hindi pwedeng pagbiruan lang. Ginoo Wang, totoo lahat ng sinasabi 说 ko. 的都是真的， Di ko gagawin biro ang ganitong 这 bagay. 不是开玩笑的。 Kapatid na Long, hindi ka naniniwala. Ako naniniwala sa isang nagde-deliver ng pagkain. O sige, naniniwala ako sa'yo. 相信你， Pero mas naniniwala ako sa katotohanan at ebidensya. Engel, Lanan. Engan. Ay, may natuklasan na. Ipinapakita ng chat record na ito. Si Vice Presidente Wang ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga kakumpetensya ng lihim. Anong Vice Presidente Wang? Iyade, si Wang Haoyang. 浩洋 Talagang isa siyang traidor na maliit na tao. Wang Haoyang, sa ginagawa mo, hindi mo ba naisip ang mga pinuhunan ni Ginoong Wang sa'yo? Si Wang Haoyang ang tunay na salot sa grupo. Kung hindi dahil sa batang ito, mali ang akala natin kay Chen Liang. Wang Haoyang, ako. Hindi kita pinabayaan, nagawa mo pang ipagkanulo ako. Longje, ano ka ba? 你什么？ Tumahimik ka, ikaw na puting mata. 你个白眼狼！ Imposible, paano mangyayari ito? 可能呢？ Siyempre, walang nakakaalam. 觉得 Paano mo nalaman? Kung ayaw nilang malaman, 是啊， maliban na lang kung gagawin mo talaga. Ay. Sige, hanapin mo ng maigi. Gaano karaming kumpidensyal na impormasyon ang naibunyag ni Wang Haoyang at ipapadala sa korte? CJ. Ay, Xiao Feng. 小峰啊， Salamat sa iyo 今 ngayon. 天多亏了你啊！ Ay. Tumigil ka dyan. Anong ginagawa ni Ginoong Li? 干什么去啊？ Congratulations, Ginoong Wang. 恭喜啊，王董！ Nahuli ang salot sa kumpanya. 新芝麻， Hindi lang nito binago ang iyong kapalaran, kundi pinadali rin ang paglista ng kumpanya. Tama. Ginoong Wang, dahil nahanap na ang nagkukubli sa likod. 岁的小人， Di na kami mag-istorbo. 啊， Yinan, ayaw kong mag-aksaya ng salita. Kung natalo na, dapat nang tuparin ang kasunduan sa sugal, di ba? Sugal, kasunduan sa sugal. Ginoo Wang, sabi ko lang yun ng basta-basta. 我那是随口一说的， Paano mo pa rin gustong magdeni sa harap ko, si Wang Zhenlong? 还想抵赖？ Ay nako, Ginoo Wang. Ang amang ko ay isang kilalang tao rin 是一 naman. 个响当当的大人
人物。 Kung papayagan mong maging mag-aaral si Chu Feng sa kanya, 是 pag kumalat ito, paano na tayo kakain? 怎么混饭吃啊？ Wala naman akong kinalaman dyan. Kanina, parang agresibo ang amang mo, ha? Ngayon, kung matatalo, wala nang daan para tumakas. Lilaw to, maaari kong hindi tanggapin ka bilang aking disipulo. 不收你这个徒弟， Ngunit dapat mayroong ritual ng pag-aaral, 是 di 动 ba? 要有吧？ Ikaw, Chu Feng, ayaw mo bang makinig sa rason? 不饶人是吧？ Liminyaw, damhin mo ang iyong konsensya. Kung ako ang matatalo ngayon, 是我， hihingi ka pa ba ng tawad para sa akin? Liminyaw, damhin mo ang iyong konsensya. Kung ako ang matatalo ngayon, 是我， hihingi ka pa ba ng tawad para sa akin? Ayoko nang ulitin ang mga walang kwentang sinasabi ko. Ako. Tito, hindi ka pwedeng 不 lumuhod. 能跪呀！ Ang dami-dami ng tao. Kung lumuhod ka at kumalat 传 ito, 扬出去， hindi ba't magiging katatawanan ka? Ay naku, paano tayo hindi luluhod? 跪怎么能行啊？ Hindi tayo pakakawalan ni Ginoong Wang. Ay naku. Puro, nandyan ka. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pagyukod. 100， Diyos ko, talagang nagyukod si Guro Lee para sa bangkay. Tapos na, ang buong reputasyon ni Guro Lee ay nawasak na. 晚了。 Tapos na. Kung ikukumpara kay Chu Feng, ang tinatawag na guro ay ganito lang. Apo, tumayo ka na. Ngayon, masaya ka na ba, Chu? 现你满意了吧？ Menyaw, kumusta, Tito, nanalo ba? 赢了吧？ Alam ko na may koneksyon ang kumpanya mo. Ito Hindi. Ginoong Wang, bakit mo ako sinaktan? Ito. Ginoong Zhu Wang, bakit mo ako sinaktan? Sa'yo ko talaga ito. Anong klaseng tao ang ipinakilala mo sa akin? Ano ba ang nangyayari dito? 这到底怎么回事？ Anong nangyayari? Anong klaseng tao ang ipinakilala mo sa akin? Sobrang manloloko talaga. Kung hindi lang nandito si Xiao Feng kanina, nakapagpahamak na ako sa manlolokong iyon. Ito, si Wang Zong, ay isang malaking pagkakaintindihan lang. Nadaya rin ako niyan matandang manlilinlang kasama si Yao Yao. Gusto pa niyang magpaliwanag. Mga tao, itapon niyo ang tatlong manlilinlang na ito. Si Ginoong Wang. Ginoong Wang. Ginoong Wang, pakiusap, pakinggan mo ako. Inuusig ako, Ginoong Wang. Chu Feng, hindi mo ba kilala si Wang Haoyang 认 dati? 识王浩洋吧？ Paano mo nalaman na andyan ang ebidensya sa computer niya? Ako. Alam ko na agad sa pamamagitan ng mga daliri ko. Ang galing naman. 哎呀， Si Yao Feng, salamat sa'yo ngayon. 天啊，多亏了你。 Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaroon ng swerte ngayon. Naging biktima ako ng taong si Liu Jianlin. Walang anuman, Wang Jie. Haha. Si Yao Feng, Linan, 嗯， may interes ka bang tumulong sa akin? Maganda ang trato. 好说。 Ay. Ginoo Wang, mas mabuting huwag na lang. Gusto ko pa rin magpakita ng lakas at subukan ko mag-isa. Dapat lang na magpakasaya ang mga kabataan. Ay, Sekretarya Huang. Ipasa mo ang pag-ari ng Antique Street kay Chu Feng. Para sa akin, bilang nakatatandang kapatid, isang paanyaya ito. Ang pagmamay-ari ng Antique Street. 古玩街的产权， Buong Antique Street bilang regalo sa pagkikita. 当做见面礼呀。 Ano ang pag-ari ng antigong kalye ng mga antigong gamit? 产权， 什么？ Ano, buong antigong kalye bilang regalo sa pagkikita, ha? Kuya Wang, hindi pwede. Sobrang mamahal niyan. Higit pa sa pagiging mamahalin. Huwag na nating pag-usapan kung magkano ang halaga ng antigong kalye na yon. Kahit ang renta nito isang taon ay halos 10 milyon na. Kuya Wang, salamat sa iyong kabutihan. Tanggap ko na po ang iyong alok. Haha, hindi ko pa nagagalaw yung tseke mong 2 milyong yon. Walang problema, malapit nang mag-i ang kumpanya namin sa ibang bansa. Ano ba ang isang kalye ng antigong kalakal? Bilang kuya mo, 哥哥的 binibigyan kita ng panimulang pondo para makapagsimula. 资金。 Haha. Secretary Wang, dalhin mo si Xiao Feng para ayusin ang mga papeles. Sige. Hoy Xiao Feng, may libreng oras ka ba sa Makalawa? Mayroon bang anuman, Wang Jie? Sa susunod na araw ay ika-6 na po kaarawan ng gobernador. 是大寿。 Dadalahin kita para makilala ang iba. Makakatulong ito sa iyo sa hinaharap. Sige, Wang Jie, sasama 我 ako. 陪你去。 Ayos, nakatakda na yan. Tandaan, dapat nakabihis ng maayos. Pwede ring magdala ng pamilya. Haha. Dinala siya ni Secretary Huang para mag-asikaso. Lanan. Sige, salamat Kuya Wang. Ay naku. Si Lin Mingyao, lahat ng yan ay gawa mo. Halos mapahamak kita, alam mo ba? Ay naku, mahal. 亲爱的， Hindi talaga magnanakaw ang lolo ko. Si Chairman Wang, nalinlang lang ni Chu Feng na walang hiya. Tumahimik ka na. Ngayon, pabilisin mo ang pagtulak sa'yo ni Tito. Sinasabi mong hayaan mo akong umalis, sige lang. 可以。 Sabi mong ibibigay mo ang 100,000, kailangang ibigay mo. Ano ba yan sa'yo? Ikaw, yung matandang manloloko.
Dahil sa iyo at sa tatay ko, nakasamaan kami ng loob kay Ginoong Wang. May lakas pa ng loob mong humingi pa ng pera sa akin. Hindi naman, mahal, hindi ka pwedeng magbitiw ng salita na parang tinatapak mo ang daan. Bakit hindi pwedeng magbitiw ng salita na parang tinatapak ko ang daan? Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Mayaman ako, kaya't hindi ako matatakot sa kakulangan ng babae. Meng Yao, hindi mo pa ba nakikita? Hindi mapagkakatiwalaan si Liu Jianlin. Mas mabuti pa si Chu Feng kahit na siya'y mahirap. Tatay, hindi mo naintindihan. Mas gugustuhin kong umiyak sa isang Mercedes kaysa tumawa sa isang electric bike. Meng Yao, hindi mo na ako pinapansin. Parang panaginip lang ito. 就跟做梦一样。 Paano mo nasabi? Kahapon, isa ka pang delivery rider. 小哥， Ngayon, ikaw na ang may-ari ng buong kalye ng antigong tindahan. Pati tatay ko, papuri na sayo. Walang magagawa, nakatagpo ako ng taong makakatulong. Huwag kang magpanggap na mababa ang tingin. Sabi ni Ginoong Wang, ikaw ang kanyang swerte. Nakatulong ka ng malaki kay Ginoong Wang. Ang buong kalye ng antigong tindahan. Kumikita ka ng buong puso at talento. Ay naku, Ginoong Shen, sobra kang magpahalaga sa akin. Kung ganito, ibig sabihin, ikaw at ang tatay mo ay mga taong nagpapala sa akin. Mukhang tama nga ang sinabi ng tatay ko. Si Chu Feng ay isang taong maasahan. 值得依靠的男人。 Kahapon, nandito pa ako at 这 pinapalayas. 里还被人赶了。 Bumabago ang kapalaran. Ngayon, 天， ikaw naman ang magpapalaya sa iba. Lene, ikaw walang silbi ka. 用的东西， Ayos na ito. Hindi mo naabot ang iyong layunin at sa halip ay naiinis ka kay Ginoong Wang. Sinasabi ko sa'yo, pareho tayong mag-ama ang mapapahamak. Ikaw, Li Mingyao, wala ring magandang mangyayari sa'yo. Apo, 说 pakiramdam ko may kakaiba kay Chu Feng na yon. 邪门啊！ Dati, isa lang siyang mahirap na tao. Hindi kayang umangat sa pader na puti. Hindi ko alam kung ano na. Bigla na lang siyang lumakas kamakailan. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Anong kaya ng isang nagdadala ng pagkain? Sino ang nagpayag sa inyo na pumasok? Kayong mga aso, umalis kayo dito. Hindi kayo welcome dito sa Guangyuan Station. Huwag mong lagyan ng dumi ang aking sahig, umalis ka na. Lumabas ka, nye. 滚出去！ Nais ng mga nangungupahan na paalisin ang may-ari ng bahay. Talagang baligtad ang mundo nyo. 还真是倒反天罡。 Anong may-ari ng bahay? 房东， Chu Feng, nagbabad ka sa mga maikling palabas at naisip mong mababaliw na ang mga tao. Sino ba ang hindi nakakaalam sa Jiangsheng? Ang buong kalye ng mga antigong bagay ay pag-aari ni Wang Dong. Iyon eh, may-ari ng bahay pa. Akala mo sino ka? May mga tao talagang ipinanganak sa Roma. 出生就在罗马， At may mga tao namang ipinanganak na parang mga baka at kabayo. Mukhang ikaw ang huli, di ba? 是后者吧？ Bata, hindi ka ba tumulong lang kay Ginoong Wang sa isang maliit na problema? 麻烦吗？ Kailangan bang maging ganito kakayabangan? Sabihin ko sa'yo, huwag kang masyadong naiinip. Mga tao sa antas ni Ginoong Wang, marami ang gustong makisama sa kanya. Ikaw, ano ka ba? 呀， Chu Feng, 哇 sila. 他们 Parang hindi ka naniniwala na ikaw ang may-ari ng bahay. Walang anuman. Mukhang hindi naman magbabago ang anuman kung maniwala sila o hindi. 变不了什么。 Ay. King Sue, anong tingin mo, anong negosyo ang magandang buksan dito sa Guangyuanzhai? 屋子收回来， Anong klaseng tindahan ang bagay? Sa Antique Street, anong tindahan pa ang pwedeng buksan? Baka magbukas ng hotpot restaurant. 店 Hahaha. Huwag sabihin. Talagang maganda ang hotpot na tindahan na 真 ito. 行。 Huwag mong sabihin. Talagang maganda ang hotpot na tindahan na ito. 真行 Bukas, maglalagay ako ng anunsyo para sa pag-upa. Walang bayad sa renta sa loob ng isang taon para sa magbubukas ng hotpot na tindahan. Talaga bang magbubukas ka ng hotpot na tindahan? 店 Siyempre, totoo iyon. Kung nakatayo lang ang tindahan, sayang naman. Anong sinasabi mo dyan? 啊， Ito ang Guangyuanzhai. Isa ito sa pinakamalaking tindahan ng antigong sa kalye ng mga antigong. Sinasabi mo, kung gusto mong gawing hotpot na lang. Sino ka ba? Ilan, may tao. Paalisin niyo siya. Huminto ka. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Gusto mo akong paalisin? Tingnan mo munang mabuti kung ano ito. 这是什么？ Kontrata ng paglilipat. Paano posible? Hindi ba si Ginoong Wang? Siya ay impossible. Siya ay landlord, imposible. 不可能！ Paano ito imposible? Si Ginoong Wang ay nailipat na ang buong pagmamay-ari ng Fruit Play Street. Sa ilalim ng pangalan ni Chu Feng, pinaalis niyo si Chu Feng. Hindi ba't kabaligtaran ng langit at bituin ito? Ngayon, buong kahabaan ng Guang'an ay pag-ari na ni Chu Feng. 产了， Di ba't napakamahal ni Chu Feng ngayon? 价不菲了。 Baka baliw si Wang. Paano niya mapapasa sa isang tao na katulad niya ang isang malaking negosyo, sa isang outsider pa? Hindi pwedeng mangyari yon. Isa ka lang delivery rider.
Paano ka magiging may-ari ng Antique Street? Anong pakialam mo kung delivery rider ka? Ang kalye ng mga antigong ito ay pinaghirapan ni Chu Feng. Ito ay tinatawag na huwag maliitin ang kabataan. Sige, ngayon ay formal ko kayong 我 binabalitaan. 正式通知你们， Gagawin kong hotpot restaurant ang tindahang ito. 锅店 Mayroon kayong hanggang bukas para umalis. 搬出去。明天 Bukas, maghahanap na ako ng tao para kunin ito. Hey, Chu Feng. 楚风， Baka pwede tayong mag-usap pa. Hey, hindi ikaw. Sinasadya mo ba kaming guluhin? Pwede mo kaming paalisin ngayon. Saan tayo hahanap ng tindahan? Huwag magreklamo, isipin mo ang solusyon, Yanye. Shen, tara na, hey, huwag. Ginoong Chu, pakiusap, hayaan mo kaming umalis. Talagang hindi kami makaalis. Kaka-establish lang namin dito. Huwag mo kaming paalisin, okay ba? Ito ay problema nyo. Ano bang pakialam ko dito? Hoy, Ginoong Chu, hoy. Pahabain mo pa ng ilang araw, pwede ba, Ginoong Chu? Hoy, Ginoong Chu, hoy. Pahabain mo pa ng ilang araw, pwede ba? Ginoong Chu, hoy. Mapagpakumbabang nagmamakaawa sa kanya. Ganito kalaki ang Jiangsheng. Hindi ako naniniwala na walang paupahan na pwesto kahit may pera ka. Kung hindi man, lilipat na lang tayo ng lugar para magnegosyo. Tumahimik ka, ikaw ang dahilan ng malas namin. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa aming mag-ama. Hindi, paano naman gagawin ni Chu Feng ang lahat ng ito sa atin? Anong silbi ng pananakit sa kanya ngayon? Dahil kung hindi makatawid si Chu Feng, huwag kang magalit kung hindi kami magiging makatarungan. Anong ibig mong sabihin? Jenlin, mayroon ka bang magandang solusyon? Lanan. Pero, kailangan lang na magsakripisyo ka ng kaunti. Mahal, sabihin mo na. 说吧， Basta't matalo lang si Chu Feng, ano man ang ipagawa mo, handa akong gawin. Lene. Ganun. Tara. Magandang plano. 办法， Sa huli, si Chu Feng na ang hihingi sa atin. 风来求我们了。 Lene. Kaya bang matalo si Chu Feng? Depende na sa'yo. Mahal, nasa akin ang 在 bahala. 我身上， Sa pagkakataong ito, titiyakin kong hindi na makakabangon si Chu Feng, itong gago. Hindi na siya makakabangon kailanman. 关事。 Chu Feng, ngayon may pera ka na. 你现在有钱了， Gusto mo bang magpalit ng lugar na 关 tutuluyan? 注。 Hindi na siguro. Sanay na ako dito. 住习惯了， Magpalit tayo sa isang lugar na may community at may property management. Mas mapaginhawa ka namang tirahan. Hindi rin naman gagastos ng sobra. Kung hindi naman kailangan, mas mabuting huwag na lang. Simula pagkabata, sanay na akong magtiis. Walang masyadong pinapahalagahan sa lugar na titirhan. At saka, plano kong gamitin ang pera ni Wang para magsimula ng negosyo. 拿来创业呢。 Huwag lang magwaldas, ha? Hindi pwedeng kalimutan ang pinagmulan. Tiyak na si Chu Feng ay isang taong karapat dapat pagkatiwalaan. Miss Shen, salamat sa paghatid sa akin pauwi. Sige, aalis na ako. Uy, Chu Feng, 夫， umikot ako ng malayo para lang ihatid ka pauwi. Hindi mo ba naiisip na papasukin ako para uminom ng tsa? 茶吗？ Yu, medyo magulo sa loob ng bahay. Baka mas mabuti na lang na sa susunod na lang. 还是下次吧。 Uy, Miss Shen, paalam. 沈小姐，再见。 Chu Feng, talagang matigas ang ulo mo. Li Mengyao, 有， di ba nakipaghiwalay na siya kay Chu Feng noon pa? 吗？ Bakit nandito siya sa bahay ni Chu Feng? Siguro ba? Lene, salamat sa aking talino. Noong umalis ako, tahimik kong inihanda. Isang susi. 就是 Lene,
May 2 milyong tseke si Wang na ibinigay sa akin. Dagdag pa ang renta ng Antique Street bawat taon. Dapat kong isipin kung paano kumita ng higit pa. At kailangan kong tapusin ang maikling dula tungkol sa pakikinig sa puso para makakuha ng isa pang kakayahan para sa mga oras ng pangangailangan. Lanan, ako talaga ang aso ko. Sino ka ba? Paano ka nakapasok? Lei, Li Mengyao. Halika na, Xiao Feng. Wala kang kwenta. Umalis ka na agad. Hindi pa rin ako makalimot kay Xiao Feng. 忘不掉你。 Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon pa? Gusto kong makasama ka ng maayos. Minyaw, huwag ka nang magpanggap dyan sa akin. Hindi na tayo pwedeng magsama muli. Kahit na ayaw mong makipagbalikan sa kanya. Pero nandito na siya, dumating na siya. Di ba pwedeng magbigay man lang ako ng isang sandali ng init? Liminyaw, sasabihin ko na ulit. 再说一遍， Umalis ka na sa bahay 住 ko. 我家。 Chufeng, Chufeng. Ngayon, kung gusto mong makipagbalikan sa akin, sige, patawarin kita sa pagkakataong ito. Pero kung ayaw mong makipagbalikan sa akin, huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako. 手辣。 Tulong. Yan Li, tulungan mo ako. Ikaw, masamang tao. Ginawa mo akong biktima. Yan Li, tulungan mo ako. Buhay hayop, nagawa mo ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Wala akong sinabing ganyan. Laro na kayo ang nagsisinungaling sa akin. CJ, tingnan mo nga. Ikaw, anong klaseng nasira ang damit ng girlfriend ko dahil sa inyo? Nandito na ang mga ebidensya at testigo pero naninindigan ka pa rin. Nagsisinungaling ka, malinaw na kayo ang nagkasundo. Anong nangyayari kay Chufeng? Ha? Shen Xuexiu, dumating ka ng tamang-tama. Dumating ka rin para makita ang tunay na mukha ni Chufeng. Mga kapitbahay. Kailangan niyo akong tulungan na ipaliwanag ang sitwasyon. Matagal na kaming hiwalay ng kanya. Pumunta lang ako dito para kunin ang mga gamit ko. Akala ko pa naman makakakuha ako ng maayos, pero nung pumasok ako, sinimulan na niyang manakit. Kung hindi kayo dumating ng mabilis, 是你们来得及时， siguradong mapapahiya ako sa pagkakilala ko sa kanya. 也不知心呐。 Gago talaga itong bata na ito, gagawin ang ganito. Ay, ikaw na batang ito ah. 这小伙子啊， Sigurado akong iniwan ka at nagalit ka. Sa puso mo, gusto mong gumanti sa ex-girlfriend. Ang ganitong tao ay dapat parusahan ng mabuti. Dapat siyang arestuhin at dalhin sa presinto. Ilagay siya doon ng 10 taon o higit pa. Mga kapitbahay. Huwag kayong makinig sa kanilang mga kalokohan. Hindi ganito ang nangyari. Hanggang ngayon, nagtatangkang magpalusot ka pa. Ibig sabihin ba ng batang babae na ginagamit ang kanyang kadalisayan para ipahamak ka? Ay, na. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Ang naririnig ay maaaring hindi totoo, pero ang nakikita ay totoo. Huwag niyo kaming gawing mga tanga. Hindi. Si Chufeng, hindi siya ganung tao. Salamat sa mga kapitbahay na nagpatotoo para sa akin. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Darating na ang mga pulis. Pakiusap, tulungan niyo akong maging saksi mamaya. Gusto kong makuha ng masamang tao na ito ang nararapat na parusa. Huwag mag-alala. Lahat tayo ay mga saksi mo. Sa ganitong mga bagay, obligasyon nating lahat na tumulong. Ginoong Shen, naniniwala ka sa akin. 相信我， Talagang naipit ako sa isang patibong. Chufeng, naniniwala ako sa iyo, pero 相信你可 sa pagkakaalam ko kay Chufeng, hindi siya ganoong klaseng tao. Pero kahit maniwala pa ako sa kanya, wala rin itong kwenta. Miss Shen, ang tawag dyan ay kilala mo ang tao pero hindi mo alam ang tunay niyang ugali. Sobrang bata ka pa. Sa susunod, iwasan mo na makipag-ugnayan sa ganitong klase ng tao. Baka hindi mo na malaman kung paano ka pumanaw. Anong gagawin natin? Malinaw na may plano na ang mga ito. 有备而来。 May mga testigo at ebidensyang inihanda na nila ng maaga. Kahit pa tumalon ako sa ilog, di ko pa rin mapapawi ang duda. Na-detect na ang host nakakapanood lang ng short drama at nakikinig sa mga saloobin. Ang dominant na babae ay laging nahuhulog sa akin. Maaaring kunin ang mga lihim ng isip. Ano ang gagawin? Ang mga asong ito ay malinaw na handa na. 备而来， Ang mga saksi at ebidensya ay lahat na ihanda na. Kahit na lumusong ako sa Huanghe, hindi ko ito maiiwasan. Kita ang host nakakabrowse lang sa maikling palabas at nakikinig sa isip. Ang dominant na babae ay laging nahuhulog sa akin. Maaaring kunin ang mga lihim ng isip, nais bang kunin? Kunin. Matagumpay na nakuha ang superpower. Binabati ang host sa pagkakaroon ng kakayahang makinig sa mga saloobin. Matagumpay na na-extract. Naririnig ko na ang mga saloobin ng mga tao sa paligid. Yung batang iyon, mukhang maayos naman. Hindi ko akalain na pati ang ex-girlfriend niya ay hindi niya pinatawad. Ang mga kabataan ngayon, 现在哦， talagang mahirap ipaliwanag ay naku. Lene. Hindi, kailangan kong ipaalam ito sa tatay ko. Papalakasin ko ang koneksyon niya.
Maghanap ng paraan para matanggal ang akusasyon kay Chu Feng. Chu Feng o Chu Feng. Sa araw na ito, tiyak na mabibigo ka, Jian. Anong nangyari? Sino ang nag-ulat? Ay. Anong nangyari? Sino ang nag-ulat? Mahal na kapulisan. Inabuso ako ng ex-boyfriend ko. Kailangan niyo akong bigyan ng katarungan. Dapat mahuli ang mga kriminal, mga kapulisan. Nanghihipo siya sa girlfriend ko. Marami pang mga saksi dito. Itong 2 pulis na ito. Hindi ganyan ang iniisip nyo. Sila ang nagplano para i-trap ako. Sinasabi mong ikaw ay natrap. Maaari mo bang patunayan ang iyong kawalang sala? Kung hindi, sumama ka sa akin pabalik sa istasyon ng pulis. Susuriin namin ang sitwasyon. Ayos na. Huwag mong isipin na dahil sa pagyakap mo kay Wang Bao, makakapagpahina ka na ng matiwasay. Kaya kong mag-set up ng isang bitag na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Nagtago ako ng isang susi sa bahay nyo, hindi mo alam, di ba? At saka, nagkakaroon ako ng regla, kaya hindi mo ito makukuha. Tungkol sa damit na ito, ako mismo ang nagkasira nito. Nang umakyat ako, hindi ito ang suot kong damit. Ano ang magagawa mo sa akin? Mga ginoong pulis, maaari kong patunayan ang aking kawalang sala, at mayroon akong testigo na makakapagpatunay sa lahat ng nangyari kanina. Sina mga hayop na ito ang nagtatangkang manira sa akin. Nagtago ako ng susi mula sa bahay nyo, hindi mo alam, di ba? At saka, nagkakaroon ako ng regla, kahit anong gawin mo, hindi mo ito makukuha. Tungkol sa damit na ito, ako ang nagputol nito. Nang umakyat ako, hindi ito ang suot ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Mga ginoong pulis, maari kong patunayan ang aking kawalang sala, at mayroon akong mga patunay na makapagpapatunay sa lahat ng nangyari kanina. Sila yung mag-asawang yun ang nagkakalat ng chismis laban sa akin. Tumigil ka nga dyan, ha? Sige na. Sige, sabihin mo. Anong ebidensya mo? Una, sa bag ni Li Mingyao may susi ng bahay namin. Siya ang nagnakaw. Siya ang pumasok ng hindi pinapansin. Pangalawa, si Li Mingyao ay may regla. Paano ko magagawang manakit sa kanya? Nung dumating si Li Mingyao, hindi niya suot yung punit-punit na damit na ito. May mga isi sa buong daan. Suriin nyo lang, malalaman nyo. Bakit ganito? Paano nalaman ni Chu Feng ng ganito kalinaw? Impossible yon. Parang may cheat code si Chu Feng, di ba? Hindi na kailangang suriin ang sisi, sir. Nabuwisit lang ako. Kita sa ibaba ng gusali ang litrato ni Miss Li Mingyao na umaakyat. 10 minuto na ang nakalipas. Hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Talagang siya nga sa litrato. At ang damit na napunit ay malinaw na hindi ito. Tama, ang litrato ay kuha nga 10 minuto na ang nakalipas. Matibay ang ebidensya. Kung dumating ba si Li Mingyao sa kanyang buwanang dalaw, maghanap kayo ng babaeng pulis para suriin ito. At saka, kung mayroon bang susi ng bahay natin sa bag niya, malalaman nyo agad kapag sinuri nyo. Yan kaya pala. Nagkaisa ang lalaki at babae para mandaya. Sobrang kapal ng mukha. Mr. Police, dapat talagang parusahan ang mga ganitong tao. Huwag kang mag-alala. Hindi namin paparusahan ang sinumang mabuting tao. Hindi rin namin palalagpasin ang sinumang masamang tao. Dadalhin muna namin ang mga taong ito pabalik sa istasyon ng pulis para beripikahin ang sitwasyon. Sabay na rin naming hahanapin ang pananagutan ng mga taong pumasok sa mga tahanan. Sumama ka sa akin. Tara na. Huwag kang magyabang, Zie. Mabilis tayong magkikita muli, ingat ka. Si Danny, ang galing mo naman. Sobrang deadlock na ito. Pero nawasak mo lang sa ilang salita mo lang. Pwede mo bang sabihin kung paano mo nagawa yon? Sasabihin ko sa'yo. May espesyal na kakayahan ako. Kaya kong marinig ang iniisip ng iba. Ano? Makinig sa iniisip. Kung hindi, sigurado akong mapapahiya ako kay Liu Jianlin. At kay Li Mingyao, itong magkasintahan na walang hiya. Nagsisinungaling lang sa pakikinig sa iniisip. Ang galing-galing mo. Sige na, pakinggan mo kung ano ang iniisip ko ngayon. Ikaw, walang kwentang tao. Di mo alam kung kailan ka magkakaroon ng kaalaman. Kailangan ba akong maging aktibo bilang isang babae? Ginoong Shen, ikaw ba? Ay may gusto sa akin. You. Oh,
Hindi, hindi, hindi. Hindi mo ito naririnig na boses ng puso. Nagmamasid ka sa mga kilos at galaw. Nahulaan mo lang ang aking reaksyon. Sige, hindi na kita papansinin, alis na ako. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Huwag kalimutan bukas. Kailangan mong samahan si Ginoong Wang sa kaarawan ng gobernador. Haha. Maganda. Tingnan mo ang relo ko. Ang ganda ng walang anuman. Ay naku, mag-relax ka lang, Chu Feng. Lene. Hindi mo inasahan, di ba? Ang bilis naman, nagkita na tayo ulit. Bakit? Paano kayo nakalabas ng ganito kabilis? Kasi, naghanap ng koneksyon ang tatay ko, kaya nakalabas kami. Mukhang hindi pa sapat ang natutunan nyo kahapon. Huwag kang masyadong magyabang, ha? Huwag mong isipin na ligtas ka dahil kay Wang Dong. Makakatulog ka ng payapa. Chu Feng, hindi ako matatakot sabihin sa'yo. Malapit nang umangat ang pamilya namin si Jianlin. Maging isang tao na hindi na kinikilingan si Wang Zhenlong. Pero ikaw, wala kang karapatang mag-alok sa kanya ng sapatos. Lane. Siguradong may binabalak na naman ang magkouple na ito. Ganon din ang pakiramdam ko. Ay naku. Kuya Wang. Ginoo Wang, Yiknen. Fang maliit. Uy, sa tingin mo ba ay nakakabahala? Sa isang mahalagang okasyon tulad ng pagdiriwang ng buhay ng gobernador. Paano nakarating si Liu Jianlin? Medyo kakaiba talaga si Kuya Wang. Pero sa tingin ko, tiyak na may kaugnayan ito sa Ginoo Gobernador. Lene, sa okasyong ito ng pagdiriwang ng buhay, ang mga inanyayahan ng gobernador ay mga elite ng negosyo mula sa iba't ibang sektor ng Jiangchen. Sinasabi na ang gobernador ay mag-aanunsyo ng isang malaking balita sa salu-salo. Isang bagay na tiyak na magugulat ang Jiangchen. Tungkol sa bagay na ito, Lanan, dapat ito ay may kinalaman kay Liu Jianlin. Hindi nakapagtataka na si Liu Jianlin ay napaka-arogante. Walang anuman, kahit ano pang balak ng mga asong ito. Hindi ako natatakot. Tama si Xiaofang. Sa harap ng lakas, walang silbi ang lahat ng plano at panlilinlang. Tara, pumasok na tayo. CJ. Tagay ay ikaw pala dumating. Matagal na tayong hindi nagkita. Malugod kayong tinatanggap. Si Wang, ang direktor ng Zhenglong Group ay nandito. Malugod na pagtanggap. Chu Feng. Palaban na payaso. Huwag mo silang pansinin. Ginoong Wang, magandang araw, matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay maayos ka. Ginoong Wang, magandang araw, Ginoong Wang. Kahit na ikaw ay nakatatanda, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo ang ilang bagay. Sa ganitong mahalagang okasyon ng kaarawan ni Ginoong Wan, dinala mo ang isang batang nagde-deliver ng pagkain. Hindi mo ba naiisip na nakakahiya yon? Nakita ko ang pagbabalik ng investment na ito kagabi. Ilang episodes na lang natitira. Kailangan kong magmadali at tapusin ito. Kung makukuha ko lang ang kakayahang ito. Sobrang dali na lang kumita ng pera, parang umiinom ng tubig. Hey! Nga, si Ginoong Wang, mga kilalang tao ito sa Jiangchen. Nagdala ka pa ng isang nagde-deliver ng pagkain sa handaan. Kung sakaling magalit ang gobernador, hindi mo ito kayang pasanin, di ba? Anong delivery rider ito? Hindi naman siguro. Bakit parang sobrang lapit ni Wang Dong sa isang delivery rider? Na, hindi naman bagay na dalhin ang ganitong tao sa ganitong okasyon. Tama, si Wang Dong, mga kilalang tao ito sa Jiangchen. Dala-dala mo ang isang delivery rider sa isang kaarawan. Paano kung magalit ang gobernador? Hindi mo kayang sagutin yan. Anong delivery rider ito? Hindi naman siguro. Bakit parang sobrang lapit ni Ginoong Wang sa isang nagdadala ng pagkain? Na, hindi ba hindi angkop na dalhin ang ganitong tao sa ganitong okasyon? Si Ginoong Wang mismo ang tumawag sa akin. At inutusan akong imbitahan ang ilang mga kabataang may pananaw. At kakayahan na dumalo sa kanyang kaarawan. Xiaofang, hey. Si Xiaofeng ay isang bisitang inimbita ko para kay Ginoong Wan. Iyan anong opinyon nyo? Pumunta kayo kay Ginoong Wan. Ano bang kakayahan meron ang isang delivery rider? Kung wala si Ginoong Wang, wala siyang karapatang nandito. Ay naku. Narito na si Ginoong Wan. Haha. Lanan. Ay, nandito na ang punong tanggapan. Nandito na si Ginoong Wan. Ito si Ginoong Wan. Haha. Lanan. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking kaarawan. Kaya't sa pagkakataong ito, nais kong talakayin ang isang mahalagang bagay. Upang mapabilis ang pag-unlad ng Jiangchen, nakalikom ako ng 50 bilyong pondo sa iba't ibang paraan. Nais kong mamuhunan sa isang malaking industriya kasama kayo.
Ang dahilan ng pagdalo ninyo ay upang marinig ang inyong mga mungkahi. Siyempre, sino ang pinakamaasahan ng suhestyon na may pinakamagandang prospect na pinakanakikinabang sa pag-unlad ng ating mall? Kaya ako ay magtitiwala kanino na maging kasosyo sa 500 bilyong pondo at maging tagapanguna sa proyektong ito, magkatuwang sa pagbuo ng malaking adhikain. Ano, kasosyo at tagapanguna sa malaking investment na 500 bilyon? Hindi ba't isang iglap lang makikilala na? Higit pa dyan, para kang akyat agad sa langit. Kung ang proyekto ay matagumpay na makakuha ng pamumuhunan at pagdadala, tiyak na magiging tanyag na kumpanya sa Jiangsheng. Lahat ay walang kondisyong susuporta. Kailangan nating pagsikapan na makabuo ng unang unicorn na kumpanya sa buong bansa at maging sa buong mundo. Si Ginoong Wan ay talagang nagnanais na gamitin ang lakas ng Jiangsheng upang makabuo ng isang unicorn na kumpanya. Ang layunin ay maging number 1 sa buong mundo. Talagang may lakas ng loob si Ginoong Wan kung siya ay magiging kasosyo at tagapangasiwa. Hindi ba't parang isang hakbang patungo sa tagumpay? Mahal, kailangan mong maging kapitan na ito. Sa oras na yon, huwag mong sabihin si Wang Zhenlong na kahit si General Wan, kailangan din niyang makitungo sa iyo ng maayos. Huwag kang mag-alala, ang mga bentahe ko ay wala sila. Itong kapitan, ako na ang magiging. Ay, Xiao Fang. Ay, ikaw ay bata at may potensyal. Maaari mong subukan at maghanda. 准备一下。 Chu Feng, kaya mo yan, laban lang. Tignan muna ang sitwasyon bago magdesisyon. Nakita na ang host ay kakakapanood lang ng maikling palabas. Makikita ko ang return rate. Maaaring makuha ang return rate. Ipinapakita ang kakayahan. Gusto mo bang kunin? Lanan. Matagumpay na nakuha ang superpower. Binabati ang host sa pagkuha ng tip sa rate ng pagbabalik. Matagumpay ang pagkuha. Ngayon ay nakikita ko na ang rate ng pagbabalik. Kahit anong proyekto ba ang gusto ni Ginoong Wan? Basta't may potensyal, mataas ang posibilidad. Ay, syempre hindi. Sa pamamagitan ng aming malawak na pananaliksik at pagsusuri, nakapili ako ng 3 natatanging proyekto. Ang mga namumuno sa 3 proyektong ito ay narito sa pulong. Kailanman ay maaari ng pumirma ng kasunduan sa pamumuhunan at opisyal na pumasok sa Jiangsheng. Tingnan niyo ito, mga kaibigan. Nagtanong ako sa maraming eksperto at iskolar. Ang 3 proyektong ito ay may kanya-kanyang kagandahan. Ngunit kung aling proyekto ang dapat talagang pag-investan at ipasok, ay hindi ko pa rin matukoy ng tiyak. Kaya gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Ay naku, ang 3 proyektong ito ay kilalang-kilala sa industriya. Pantay-pantay ang kanilang kalidad. Magandang industriya ang semiconductor para sa mga bagong sasakyan. Industriya ng robot. Lahat sila ay may magandang kinabukasan. Kaya nga kahit si Ginoo Wan nahihirapan pumili. Haha, nakikita ko na talaga ang balik ng investment. Biglang bumagsak. Nakita ko na may mga negatibong balita tungkol sa Gile Automobile. Akala ko hindi ito totoo. Nalaman ko rin tungkol sa robot na pangwika at matematika. Magandang proyekto ito. Uy, Xiao Liu. Dito sa pagitan, may isang proyekto na may kinalaman sa iyo. Bakit hindi ka muna umakyat at magsalita ng kaunti? Haha. Chu Feng. Kapag si Zhenlin ay naging kapitan ng 50 bilyong pamumuhunan, ako, si Li Mingyao, ay magiging iyong hindi maaabot na diyosa. Mga Ginoo, sa totoo lang, yung 3 proyekto na sinabi ni Ginoo Wan kanina, maganda lahat sa tingin ko. Pinaka-inaasam ko ay itong Geo Auto. Ang Geo Auto ay isang kumpanya ng bagong enerhiya na sasakyan, isa sa mga bagong tagagawa ng sasakyan sa bagong siglo. Isa itong sikat na kumpanya ng sasakyan online. Pero ang Gile Auto ay hindi talaga naghangad na maging dragon. Pinuno, pero ang Deputy General Manager ng Gile Auto ay pinsan ko. Isa siyang taga Jiangsheng. Yelan, hindi tumatanggap ng malaking regalo ang pinsan ko. Sa wakas, pumayag ang Gile Automobile na makipag-ugnayan kay Wan Peng. Lanan. Zhenlin. Ang 500 bilyong proyekto sa Jiangsheng ay nakasalalay sa iyo. Tama, Tangje, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong kumbinsihin si Governor Wan na ibigay ang 500 bilyon sa inyo. Gile Automobile. Lanan. Si Vice President Jiu ay pinsan niya. Sino ang makakalaban kay Liu Zhenlin? Siyempre, ang malapit sa tubig ay unang makakakuha ng buwan. Ngunit, ang Geo Automobile ay talagang nangunguna sa bagong puwersa ng paggawa ng sasakyan. Ang hinaharap ng kanilang pag-unlad ay hindi matutukoy. Tama ka, bagong inilabas ng Geo Automobile ang kanilang sasakyan at talagang sikat. Sobrang hinahangaan sa merkado. Maganda ang sinabi ni Xiao Liu. Talagang malawak ang hinaharap ng Geo Automobile. At palagi kong pinaniniwalaan na ito ay isang napakahalagang kumpanya, Ginoong Wan. Sabi ng pinsan ko, na basta't makapasok ang Yoshino Motors,
Hindi lang ito magdadala ng higit sa 1-0 beses na kita, kundi magbibigay din ito sa mga tao ng Jiangchen ng daan-daang libong mga trabaho. At isang serye ng mga kaugnay na pasilidad ay papasok din sa Jiangchen. 1-0 beses na kita, 100,000 na mga trabaho. Yugo! Sabi nga ng pinsan mo ganon. Siyempre naman, Ginoo Juan. Basta ilagak mo ang 50 bilyong ito sa investment at pagpasok ng Geo Auto. Ito ang pinakamatalinong desisyon. Sige, ilalagay ko ang investment at pasok ng Geo Auto. Nagpasya na ako. Itatalaga kita bilang tagapanguna ng proyekto. Hahaha. Ikaw ang may buong kontrol sa pakikipag-ugnayan sa proyekto. Salamat, Ginoong Juan. Hindi ko kayo bibigyan. Ayos, hahaha. Hahaha. Ginoong Juan. Hindi dapat ipagkatiwala ang sasakyang Gio. 不能投呀。 Bata. Sinasabi mong hindi dapat ipagkatiwala ang sasakyang Gio. Bakit naman? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, si 胡说八道什么？ Ginoong Juan? Isa lang siyang nagde-deliver. Wala siyang alam, basta nag-ingay dito. Na, Ginoong Juan. Tama si Jenlyn. Ako ang ex-girlfriend niya. Araw-araw, nagde-deliver siya sa labas. Kung hindi dahil sa pagkabaliw ni Ginoong Wang, hindi siya dapat nandito. Wala siyang karapatang nandito. 都没有。 Kaya bang gawin ng isang nagde-deliver? Nakarating pa dito para magbigay ng opinyon sa bansa. Ang kapal ng mukha. Kung magpapasya si Ginoo Juan na mag-invest sa Geo Auto, 投吉悦汽车， sa huli, mawawala lang ang puhunan niya. 等着血本无归。 Chu Feng. Kung magbibintang ka pa, maniwala ka man o hindi, wasakin ko ang bibig mo. Ay, Xiao Liu. Huwag kang mag-alala. Si Ginoo Juan lang ang nagsasabi ng mga kabaliwan. 听， Huwag mo na siyang pansinin. Ang pagkiling ay nagdudulot ng dilim. Ang pakikinig sa lahat ay nagdudulot ng liwanag. Dahil may opinyon ang batang ito. Bakit hindi siya payagang tapusin ang kanyang sinasabi? Ginoong Juan. Ang batang ito ay nagbabalat kayo lamang. Nagsasayang ng oras ng lahat. Tama ka, Ginoong Juan. Nandito ang mga taong may katayuan. Bakit pa natin sayangin ang oras? Nasasayang lang sa isang mabahong delivery boy. Walang anuman, hindi naman tayo nagmamadali sa ilang minutong ito. Bata, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Kung may katwiran ang sinasabi mo, may gantimpala ka. Kung dito ka lang magbabaluktot, huwag kang magalit kung itataboy kita. Ay, mahalaga ang usapan na ito. Kung hindi mo pa naintindihan, makinig ka na lang ng mabuti, upang maiwasan ang gulo mula sa bibig. Narinig mo ba yan, Chu? Ang bagay na ito ay may kinalaman sa 50 bilyong pamumuhunan. 大事啊， Huwag mong sabihin ikaw lang. Pati si Wangdong dito ay kailangan lang maging 会 tagapakinig. 不会当个听众？ Ginoong Juan, hindi ako nagbabadya ng masama, 严肃听， at hindi rin ako nagmamataas. 自负过头。 Ang Gile Automobile ay matagal nang mahina sa loob. 是外强中干， Kung mag-invest tayo ng walang pag-ingat, malamang wala nang ibang paraan kundi mamatay na lang. Walang ibang paraan kundi mamatay na lang. Si Chu, kung magpapakaloko ka pa, maniwala ka man o hindi, huhugutin ko ang bibig mo. Sige na. Kahit totoo o hindi. Gusto niyang tapusin ang sasabihin niya. Paano? Hindi pa makapaghintay ng ilang minuto. Paano pa siya gagawa ng malaking bagay? Sige, magbibigay ako ng maikling pahayag. 简单来讲两句。 Pakiusap magbigay daan. Lene. Lene. Buwisit. Kung sisirain mo ang magandang pagkakataon ko, hindi kita patatawarin. Ang mga bagong sasakyan na dikuryente ay papalit sa mga tradisyonal na sasakyan. Talagang ito ay isang malaking pagbabago. Ngunit anuman ang uri ng sasakyan, ang mahalaga ay ang pangunahing teknolohiya. Sinusubukan ng Geo Automobile na mabilis na kopyahin ang matagumpay na landas ng ibang bansa sa pamamagitan ng internet. Ngunit wala itong anumang teknikal na bentahe. Kailangan lang umasa sa maling propaganda. Hindi ba't maaga o huli ay magkakaroon ng malaking problema? Isang nagdadala ng pagkain ang nakakaalam ng mga ito. Anong nangyayari? 居然懂这些？ Ang galing naman. Sobrang galing. Sa pagkakaalam ko, hindi naman ganito kagaling si Chu Feng. Ginoong Fan, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Isa lang siyang nagde-deliver ng pagkain. Walang alam sa kahit ano. Bakit ako ang hindi nakakaintindi? Hindi ka ba nakakita ng mga bagong kumpanya ng sasakyan na nabibigo nitong mga nakaraang taon? Yishan Auto, wala man lang brand, wala ring teknolohiya. Laging puro PowerPoint presentation lang. Totoo bang seryoso ang kumpanyang ito sa paggawa ng sasakyan? Kung hindi, subukan nyo kayang maghambing. Ilang Geely cars ba ang makikita sa kalye? Huwag sabihin na may katwiran ang batang ito. 道理。 Talagang hindi mo makikita ang maraming Geely na sasakyan sa kalsada. Walang kakayahan ang Geely Automobile. Nakikita mo ba? Pareho lang ito ng mga brand na bumagsak dati. May ilang yilo lang ang umiikot sa internet tungkol sa kumpanya. Huwag kang makinig sa mga kalokohan niya, Juan. 那胡扯。 Ay,
Bakit ako nagkakalokohan? Hindi ba't sinabi mo na itong Geely? Ang U Automobile ay isang sikat na kumpanya ng sasakyan at may malawak na hinaharap. Ang ganda ng Geely Automobile. Bakit hindi mo ito nakikita sa kalsada? Uy, bakit hindi ka nagmamaneho, Liu Shu? Kasi, 因为 kung hindi mo kayang pigilin, huwag nang pilitin, para hindi ka isipin na kumikita ng suhol. Ikaw ang kapal ng mukha mo. Patay ka sa akin. Bakit ka sobrang excited? Hindi ba talagang kumikita ka ng kickback? 真的吃了回扣。 Oh, ako? Ay naku, wala akong ginawa, iniisip ko lang na, Ang pagpasok ng Geely sa Jiangsheng ay talagang inaasahan ng lahat. Kaya ipaliwanag mo sa akin, bakit walang Geely na sasakyan sa kalsadang ito? 节约汽车。 Ako. Ay, bata. 子， Lenwe, kung sinasabi na hindi pwedeng si Geely Auto, di kaya meron kang mas maganda pang 好 suhestyon. 的建议。 Ginoong Juan. Sa tingin ko, maganda yung robot na Raintree. Ngayon ay nagsusulong sila ng mechanical arm. Kapag naging matagumpay ang paglulunsad, agad tataas ang halaga ng kumpanya. Ginoo pang, maraming robot na pangwika at matematika. Ang robot na pangwika at matematika ay parang banda lang. Sa magandang salita, parang laruan ng matatanda. Ganitong klase ng kumpanya ay walang kinabukasan. Robot na ito ay parang laruan lang, di ba? Anong kinabukasan ang meron sa ganitong proyekto? Hindi biro ang 50 bilyong pondo. 可不是闹着玩的。 Nakikita lang ninyo ang ibabaw. Sa tingin nyo, ang mekanikal na aso ay isang laruan lang ng bata. Pero kung ilalagay ito sa labanan, magiging isang sandata sa labanan. Anong sandata? Sandata sa labanan. Anong ibig sabihin yan? Chufeng, ba't parang nabobo ka sa panonood ng maikling palabas? Isa lang yung laruan na aso. Bakit naging sandata sa labanan sa bibig mo? Haha. Hindi ba ako nakarinig ng mali? Robotic dog ay sandata sa labanan. Isang delivery boy lang ang nakakaalam nito. At ngayon, pumunta dito para magbigay ng opinyon. Talagang nakakatawa. Hindi dahil hindi ko naiintindihan, kundi dahil kulang ang kaalaman ng mga tao tulad ninyo. Hahaha, nakakatawa. 笑死！ Isang nagdadala ng pagkain ang nakikipag-usap sa akin tungkol sa kaalaman. Ay naku, Chufeng. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang nakita ko sa iyo noon. Tumahimik kayong lahat. Bata, 伙子， ituloy mo lang. Mukhang ang Yushu Robot ay isang pribadong kumpanya. Ngunit sa katunayan, ito ay isang nakatagong kumpanya ng militar. Ang kanilang dinevelop na robotic dog ay ganap na magbabago sa mga patakaran ng modernong digmaan. Hello. Ito na ang huling pagkakataon upang mamuhunan sa robot na may kakayahang magsalita at magbilang. Kapag nailabas ang napakalaking balita. Ang robot na may kakayahang magsalita at magbilang ay opisyal ng magsisimula ng malaking boss. Kapag nailabas ang napakalaking balita. Ang Yushu Robot ay opisyal ng magsisimula ng malaking boss. Pagdating ng oras, huli na ang lahat. Ulan Zenui. Susunod para sa hinaharap ng parehong tao. Maniwala ka sa pamumuhunan sa Feyesi Ayuran. Batang lalaki. Paano mo nalaman na ang Feyesi Ayuran ay nandito ngayon? Magandang balita. Sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Pumunta ka at pirmahan ang kasunduan sa joint venture. Upang dalhin ang Feyesi Ayuran sa Jiangsheng. Bumuo ng joint venture kasama nila. Pagsasalo-salo. Ginoong Juan, huwag kang magpapaloko sa batang yon. Ginoong Juan, ako ang ex-girlfriend niya. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ginoong Juan, 50 bilyong pamumuhunan para sa isang laruan na aso. Sobrang bata naman yan. Ang 50 bilyong pondo na ito. Mahalaga ito para sa hinaharap ng buong Jiangsheng. Ginoong Juan, huwag kang mapuso. Lahat kayo, tumahimik na. Ako ang gobernador ng Jiangsheng. Ako ang magpapasya. Hindi nyo pa rin karapatang magdikta. Ngayon, pumunta ka na. Hanapin ang project manager ng robot ng wika at matematika. Pirmahan nila ang kasunduan sa investment at pagpasok. Agad na magpadala ng pondo. Nangyari na ang problema kay Ginoong Juan. Naging trending ang robot ng wika at matematika. Talaga ba? Naging trending ang robot ng wika at matematika. Baka nga sinabi ni Chufeng na natupad na ang magandang balita. 利好兑现了吗？ Baka talagang nahulaan ng batang ito. Dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng stock, malubhang kulang ang pondo. Nabalitaan na nagbawas ng 30% ng empleyado ang robot ng wika at matematika. Pinasinungalingan ng tagapagtatag ang panandaliang sakit. Naghahanap ng bagong pondo. Ay, kaya pala ito ang trending na negatibong balita. Akala ko talaga si Chufeng ay may kakayahang manghula. Kulang sa pondo. Pagbawas ng empleyado, hahaha. Ngayon, hindi na kayang tiisin ng mga robot sa wika at matematika. Ginoong Juan, dapat nakita mo na ito. Ngayon, naniniwala ka pa ba kay Chufeng na batang ito?
Nagsasalita pa ba siya ng kalokohan? Ang pagbawas ng empleyado at kakulangan sa pondo ay dahil sa sobrang pamumuhunan sa mga mekanikal na stock. Ang tuloy-tuloy na pagbaba ng stock ay dahil sa patuloy na paglilinis ng pangunahing pondo. Huwag mag-alala kapag lumabas na ang magandang balita tungkol sa robot ng wika at matematika. Maaaring mabago nito ang sitwasyon. Per, 虎子， sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Ginoo Wang, maghintay ka lang, sisimulan na ang pag-angat ng robot ng wika at matematika. Chu Feng. Buksan mong malaki ang mata, malinaw mong makita. Bumagsak na ang mga stock ng Yushu Robot. 穿了。 Ilang minuto na lang bago matapos ang merkado. Nasa gitna ka pa rin ng iyong mga pangarap na tumaas. Kahit malapit na ang pagsasara, patuloy pa rin ang pagbagsak, Ginoong Wan. Hindi na ito mapigilan. Kung talagang may magandang balita, matagal nang bumagsak ang presyo. Tama ka, Ginoong Wan. Ang mga negatibong balita tungkol sa Yushu Robot ay umabot na sa trending. Malinaw na ito ay isang basura na proyekto. Naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan ng batang iyon. Prinsipe, hindi pa ba ito sarado? Ito ba ay isang basura na proyekto? Hintayin. Malalaman din natin. Chu Feng, talagang hindi ka matutunaw hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kapag nagsara na ang stock market mamaya, tingnan natin kung paano ka matatapos. Malapit na ang resulta. Sana mamaya ay makatawa ka pa. Iyan ayos na. Maging kalmado kayo. 啊， Ang takbo ng merkado ng mga stocks ay pabago-bago. Lahat ay posible. Kayo, napakaraming mga negosyanteng henyo. Mas hindi kayo kasing kalmado ng isang batang nagdadala ng pagkain. Kahit isang mahirap na nagdadala ng pagkain ay may tiwala. Mukhang naligaw na ng landas si Ginoong Wan. Si Ginoong Wan ay nawala ng 500 bilyon, walang natira. Diyan ka na lang umiyak. Lene, balitang bomba. Pinakabagong robot na aso mula sa Yushu Robotics. Magpapakita ito ng grandioso sa International Housing Fair sa susunod na linggo. Muling nagtagumpay ang teknolohiya ng militar ng China. Ang black technology ay magpapabago sa hinaharap na paraan ng laban. Ang Yushu Robotics ay nakatanggap ng epikong balita. Ang paparating na robot na aso ay tiyak na magpapagulat sa buong mundo. Ginoong Wan, tingnan mo. Biglang tumaas ang presyo ng Universe Robots. Hindi ba't parang lilipad na ito, tingnan mo? Ay naku, Diyos ko. 天哪， Tama nga si Chu Feng. 说中了。 Paano kaya nahulaan ng taong ito si Chu Feng? Talagang maaring maging himala sa digmaan ang robot na aso na ito. Hindi ka paniwala. Ganitong teknolohiyang itim. Paano nakapag-predict ang isang delivery rider? Governor 1. Ang ekonomiya ng Jiangcheng sa hinaharap ay magiging dahilan ng pagpasok ng mga robot na nagsasalita ng wika at matematika para sa formal na paglulunsad, lanan, at magiging malaking tagumpay ka para sa mga taga 江 Jiangcheng. 城百姓的大功臣。 Hindi. Ikaw ang tunay na malaking tagumpay. 最大的功臣， Liu Jianlin, gago ka, lumabas ka dito. 你给我出来！ Natalo mo ako ng 500 milyon sa'yo. Hindi mo ba'y pinangako sa akin ang 50 bilyong investment? Nasaan na ang investment ko? 投资啊！ Talagang naglakas loob kang gawin ito sa likod ko. Si Wang, gobernador niya, sinasabi niya na nagsisinungaling siya. Katatapos lang makatanggap ng balita ang gobernador. Nagkaroon ng pagsabog sa pinagsama-samang sasakyan. Ay! Liu Jianlin, muntik na kitang mapahamak. 我差点就被你害死了！ Mga tao, hulihin niyo ang mga pamilyang ito. 你给我压下去！ Ipataw ang nararapat na parusa. O, ito na. Chu Feng, sa mga alaala natin, tulungan mo ako. Kayong dalawa. Karapat dapat kayo sa parusa. Maniwala ka sa akin, tiyak na si Gobernador Wan ay magiging 不 patas. 处理， Lelal, Chu Feng, tulungan mo ako. 3 taon o 5 taon, makakalabas din ako. 也就出来了。 Ipinahayag ko. Ang Jiangcheng ay isang proyekto ng pakikipagtulungan sa mga robot sa wika at matematika. Si Chu Feng ang magiging kasosyo at tagapangasiwa. 和掌舵者， Yel, ako ang buong responsable sa pagsulong ng proyekto at mga usaping koneksyon. Magpalakpakan tayo. Nagawa ito ni Xiao Feng, talagang nagawa niya. Haha, Yunan eh. Ay, bodong babae, ano pang hinihintay mo? Lumapit ka na. Ay. Chu Feng, 谢 congratulations. 谢你， Miss Shen, salamat sa'yo. 谢谢你。 Kung hindi dahil sa inyo ng anak mo, at sa matibay na suporta ni Ginoong Wang, hahaha. Paano ko makukuha ito? At ngayong araw tinatawag mo pa akong binibining Shen. Eh, hindi ka ba pwedeng magising ng mas maaga? King Sui, gusto kita. 我喜欢你。 Gusto kong makasama ka. CJ, hahaha.